Si Aling Nena ay naglilinis ng mga hotel ni Ginoong Andres gabi-gabi at sa kaunting kinikita, niya ay inaalagaan niya ang kanyang inang may sakit. Pinagmasdan siya ni Ginoong Andres. Iniisip na magnanakaw siya, ngunit nang tumawid siya sa pintuan ng bahay ni Aling Nena, natuklasan niya na ang kanyang sariling pamilya ang sumira sa buhay niya. Nang gabing iyon, nagawa ni Ginoong Andres Reyes ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi ito isang malaking desisyon, hindi ito isang pirma sa kontrata o isang utos sa isang board meeting. Mas simple at mas hindi na mababago. Nagpasya siyang sundan ang isang babae na hindi alam na sinusundan siya hanggang sa isang bahay na hindi niya dapat nakita. At ang nakita niya sa loob ng bahay na iyon ay sumira sa kanya sa paraang hindi siya kayang ihanda ng anumang tagumpay sa negosyo. Ngunit ang gabing iyon ay hindi pa dumarating. Una, dumating ang tawag. Alas 7:15 ng umaga nang tawagan ni Aling Tess, supervisor ng housekeeping sa Imperial Manila Hotel, ang direktang extension ng kanyang amo na may tinig na kunwariye neutral ngunit hindi niya lubos na nagawa. Sir Andres, kailangan ko po kayong kausapin tungkol sa isang sensitibong bagay. Tungkol po sa isang empleyada sa ika-22 palapag. Si Ginoong Andres Reyes ay 32 taong gulang, may pinakakilalang apelyido sa industriya ng hotel sa rehiyon at ugali ng lutasin ng mga problema bago pa man matapos ipaliwanag ang mga ito. Siya ang may-aring Reyes Group, isang chain ng 5 hotel na binuo ng kanyang ama, si Don Richardo, mula sa wala at pinalago niya ng may estratehikong kalamigan na hinahangaan ng kanyang kakumpetensya sa publiko at kinatatakutan ng pribado. Siya ang tipoeng lalaki na hindi kailangang magtaas ng boses dahil sapat na ang kanyang katahimikan. Sabihin mo, tugon niya nang hindi inaangat ang kanyang mata mula sa ulat na nasa harapan niya. Si Aling Nena Paredes po, sir. Ilang linggo na po siyang lumalabas na may bag na hindi dapat lumabas, magamit mula sa bodega, produkto mula sa minibar, ekstrang tuwalya. Walang nakakagulat sa isang bagsak, nungit hindi naksisinungaling ang numero at laking nakakatuhma sa kanyang shift. Bahagyang inikot ni Ginoong Andres ang kanyang upuan. Sa labas, gising na ang siyudad at hindi pa niya nainom ang kanyang unang kape ng araw. Gaano mo nakatagal na papansin ito? Halos 1 buwan na po, sir. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nagaroon ng maikling ngunit tapat na paghinto. Dahil si Aling Nena po ang pinakamahusay kong empleyada sa palapag na iyon, Sir Andres. Gusto ko po munang makasiguro bago magsalita. Ayoko pong makamali tungkol sa kanya. Nagpahinto iyon sa kanya saglit. Ang pinakamahusay kong empleyada, hindi iyon ang paglalarawan na karaniwang nauna sa isang akusasyon ng pagnanakaw, ngunit hindi nagsisinungaling ang manumero, hindi rin si Aling Tess. Obserbahan mo siya. Huwag mo siyang komprontahin. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ibinaba niya ang telepono at nanatiling nakatingin sa ulat na hindi na niya mabasa. Ang sumunod na araw ay may partikular na tensyon na umiral kapag may nagmamasid ng hindi nakikita. Nagpadala si Aling Tess ng mga ulat bawat 2 araw. Walang sumasabog, walang tiyak, ngunit nanatili ang mga pattern na may tahimik na pagpupursige na mga bagay na toto. Lumabas si Aling Nena na may mga bag. Mas matagal si Aling Nena sa tabi ng bodega kaysa sa kinakailangan. Si Aling Nena, laging nasa oras, laging mahusay, laging hindi nakikita sa paraan na alam nga magagaling na empleyado. Gumagawa siyang isang bagay na hindi dapat, o ganun ang tila. Sa ika-5 araw, gumawa si Ginoong Andres ng desisyon na hindi sana ipinayo ng kanyang matagapayo. Siya mismo ang pupunta, hindi dahil kinakailangan. Mayroon siyang matao para doon, mayroon siyang mega protokol, mayroon siyang seguridad, mayroon siyang buong sistema na idinisenyo para sa mega sitwasyong tulad nito. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang bagay na hindi niya masabi sa oras na iyon. Kailangan niyang makita ng kanyang sariling mga mata kung saan pupunta ang babaeng iyon kapag lumabas siya ng hotel. Kailangan niyang maunawaan, hindi lang malaman. Ang napakaliit na pagkakaibang iyon sa hitsura ang magpapabago sa lahat. Lumabas si Aling Nena Paredes sa service exit bandang alas 8:05 ng gabi. Nakita siya ni Ginoong Andres mula sa kanyang sasakyan, nakaparada sa sapat na layo para hindi mapansin. Lumabas siya na nakasuot pa rin ng uniforme,
May dalang telang bag na nakadikit sa gilid na parang may mabigat na dala, ngunit natuto ng hindi ipakita. Dumiretso siya sa hintuan ng bus, nang hindi lumilingon sa gilid. Nang walang pagod na ritmo ngang isang nagtatapos ang shift at wala nang iniisip. Naglalakad siya na parang may pupuntahan, parang may totu at tahimik na pagmamadali. Dumating ang bus. Sumunod si Ginong Andres mula sa kotse. Nagbago ang siyudad sa labas ng bintana sa paraang alam ni Ginong Andres sa teorya. Ngunit hindi pa niya nararanasan ng malapitan. Ang mga eleganteng kapitbahayan ay nagbigay daan sa mga funksyonal, ang funksyonal sa mga simpleng lugar, at ang mga simpleng lugar sa isang bagay na wala ng magandang pangalan. Mga kalsada ng walang aspalto, mga poste ng walang ilaw, mga bahay na binuo mula sa kung ano ang available sa oras na kailangan. Nang walang ibang plano kundi ang makaligtas sa susunod na buwan. Bumaba si Aling Nena sa isang hintuan ng walang senyales at nawala sa isang makipot na eskinita. Ipinarking ni Ginoong Andres ang kotse at sinundan siya ng lakad. Naglakad siya sa mga kalsadang hindi pa nalalakaran ng kanyang nga sapatos. Nakakaramdam ng isang bagay na hindi takot, ngunit kahawig nito, isang bagay na mas tulad na, pisikal na pagkabahala sa pagiging nasa isang lugar na. Nagpaalala sa kanya na ang mundo ay mas malaki at mas mahirap, kaysa sa pinapayagan ng kanyang pang-araw-araw na buhay na makita. Ang bahay ay nasa dulo nga isang kalsada na hindi makapagpasya kung kalsada ba ito o bakanteng lote. Maliit ito. Gawa sa bloke na walang plaster, na ang bubong na yero ay sinusuportahan sa isang sulok ng isang poste na kahoy. Ang pintuan ay metal na may bagong kandado na hindi bagay sa lahat, na parang iyon lang ang nagawa ni Aling Nena na bilhin ng bago sa mahabang panahon, isang bintana lang na may ilaw sa loop. Nandito na po ako, Lola. Ang boses ni Aling Nena mula sa loop ay ganap na naiba sa ginagamit niya sa hotel. Mas malambing, mas totu. Iyon ang boses ng isang dumarating sa isang lugar kung saan hindi niya kailangang magpanggap. Ang tugon ay tumagal ng ilang segundo. Ito ay isang mahinang boses na may panginginig na hindi takot kundi ang naipong pagod ng isang katawan na hindi na tumutugon tulad ng dati. Anak, kumain ka na ba? Kumain na po ako sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala. Nagsisinungaling ka, sabi ngang matandang boses ng may lambing na tumagos sa dingding. Lagi mong sinasabi iyan at lagi kang gutom pagdating. Kilala kita mula nang ipinanganak ka, Nena. Sumilip si Ginoong Andres sa siwang sa pagitan ng frame at ng plastik na nakatakip sa bintana at ang nakita niya ay hirap siyang iproseso. Sa isang maliit na kama na nakasandal sa dingding sa likod ay isang matandang babae, puting buhok. Makamay sa kumot na may katahimikan ng isang natutong gumalaw, ng kaunti hanggat maaari dahil bawat galaw ay may kapalit. Ang mamata, gayon paman, ay buhay, madilim at alerto na may matalinong talas na minsan ay nananatili kapag hindi na nakakatulong ang katawan. Nakaluhod si Aling Nena sa tabing kama, hawak ang makamay nito. Sinusuri niya ang mabraso ng may sinasanay na pagiging pino, metodikal, na parang isang natutong maging nurse nang walang nagtuturo sa kanya. Inayos niya ang unan, hinawakan ang nu at pagkatapos ay binuksan ang bag. Hindi pera, hindi ito anumang maaring ibenta. Kinuha niya ang isang bote nga moisturizing cream mula sa minibar nga isa sa mga suite, isang sabon sa kamay mula sa mainilalagay nga hotel sa mga premium na banyo, dalawang maliit na tuwalya at sa ilalim, nang may halos pagalang na pag-iingat, isang bote ang antiseptic solution mula sa bodega sa Ika, Tutu Palapag. Inilagay niya ang mga ito sa bedside table, kinuha ang antiseptic. Nagbuhos ngang kaunti sa bulak at dahan-dahang sinimulang linisin ang isang maliit na sugat sa braso ngang kanyang ina sa lugar kung saan may hindi maayos na pagaling na intravenous access. Ipinikit ni Lola Elena ang kanyang mata, hindi sa sakit kundi sa ginhawa. Ganyan, bulong niya. Laging alam ngang iyong makamay. Naramdaman ni Ginong Andres na may nasira sa loop niya ng walang ingay. Hindi siya nagnanakaw para ibenta, nagnanakaw siya para pagalingin. Noon pumasok si Junjun sa isang pintuan sa loob na may maliit na kaldero sa kanyang makamay at isang ekspresyon na masyadong seryoso para sa kanyang 16 na taong gulang. Matangkad, payat na may parehong madilim na mga matang ang kanyang ina at ang paraan ng paggalaw ng isang natutong umukupa ng kaunting espasyo para hindi makaistorbo. Okay na ang lugaw, Lola. Salamat anak. Nagawa mo na ba ang takdang aralin mo? Halos. Ang halos ay hindi. Halos ay halos tugon niya ng may kalahating ngiti na tumagal ng eksaktong 1 segundo bago maging seryoso ulit. Kumusta si Lola?
Ganun pa rin, sabi ni Aling Nena, at sa salitang iyon na may 4 na letra ay may bigat na hindi dapat pasanin ng sinumang teenager at pinasan ni Junjun nang hindi kumukurap na parang alam na niya kung ano ang ibig sabihin at nagpasya na sa kabilang lahat ay manatiling nakatayo. Lumapit siya sa kama at hinalikan ang kanyang lola sa no. Magandang gabi, Lola. Hinawakan ni Lola Elena ang kanyang kamay. Mahigpit na pinisil ng may lakas na natitira kapag wala ng gaanong natitira. Alagaan mo ang nanay mo, sabi niya sa napakahinang boses. Hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili. Tumingin si Junjun kay Aling Nena. Tumingin si Aling Nena sa ibang direksyon. Umalis si Ginoong Andres sa bintana. Naglakad siya pabalik sa kotse nang nakapamulsa at nakayuko na parang isang kakakuha lang ng suntok na hindi niya nakita. Umupo siya sa manibela, inilagay ang kanyang braso doon at nanatiling ganon. Tahimik na ang siyudad sa labas ay gumagawa ng kanyang karaniwang ingay. Ganap na walang kamalayan sa katotohanan na sa loob ng sasakyang iyon, isang 32 taong gulang na lalaki ay bumabagsak sa isang bagay na inabot niya ng buong buhay upang itayo. Sa buong linggo ay nabuo niya sa kanyang isip ang imahe na isang hindi tapat na empleyada, isang babae na sinasamantala ang kanyang posisyon na nag-abuso sa tiwala na ibinigay sa kanya. Binuo niya ang imaheng iyon gamit ang data, gamit ang mga pattern, gamit ang malamig na lohika ng isang negosyante na marunong magbasa ng manumero at ang imahe ay teknikal na tama. Kumuha nga si Aling Nena nga bagay mula sa hotel, ngunit ang konklusyon ay ganap na nakasisira ng mali. Naisip niya ang kanyang ama, si Don Richardo Reyes, ang taong bumuong Reyes Group mula sa wala at bihirang magsalita tungkol sa taong malapit habang ginagawa niya ito, naisip niya kung ilang kwento na tulad nito. Ang naganap sa aninongang imperyong iyon habang lumalaki siya nang hindi nakikita ang mga ito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kawalang alam na iyon ay hindi naging neutral sa kanya, naging hindi mapapatawad. Nang gabing iyon ay hindi siya natulog. Nanatili siya sa kanyang apartment sa harap ng bintana nang hindi nagbubukas ng anumang ilaw. Hinahayaan ang dilim na maging kasabwat ng katahimikan na kailangan niya. Naisip niya si Lola Elena at ang kamay nito na nakapatong sa kumot. Naisip niya si Junjun at ang kanyang lugaw at ang ekspresyon na hindi dapat sa 16 na taong gulang. Naisip niya si Aling Nena, nakaluhod sa tabi ng kama ng may pagiging pino na walang manual na nagturo sa kanya. At higit sa lahat, naisip niya ang isang bagay na sinabi ni Lola Elena at hindi niya maalis sa kanyang isip. Alagaan mo ang nanay mo, hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili. Gaano nakatagal hindi inaalagaan ni Aling Nena ang kanyang sarili? Gaano nakatagal niya pasan ang lahat ng iyon nang walang sinuman sa kanyang kapaligiran sa trabaho ang nagtanong man lang kung kumusta siya? 2 taon. Halos 2 taon nang nagtatrabaho si Aling Nena sa kanyang hotel at hindi man lang niya alam ang pangalan ng ina nito. Kinabukasan, dumating si Ginoong Andres bago magsimula ang unang shift. Nahintay siya ng bahagyang nakabukas ang pintuan hanggang sa marinig niya ang tunog ng cart ni Aling Nena na umaandar sa pasilyong ika-22 palapag. Tumayo siya, naglakad patungo sa pintuan. Nakatalikod si Aling Nena, naghahanda para sa shift ng may tahimik na kahusayan na hindi niya pinansin sa loob ng 2 taon. Eksaktong galaw, walang hinto, ang disiplina ng isang hindi kayang magsayang ng kahit 1 minuto dahil bawat minuto sa labas ng hotel ay kailangan niya sa ibang lugar. Aling Nena, tawag niya. Lumingon siya. Ang kanyang nga mata ay madilim at kalmado na may kapanatagan ng mga taong natutong hindi umasa ng magandang bagay kapag tinatawag sila ng kanilang superior sa pangalan. Magandang umaga po, Sir Andres. Nagalinlangan siya ng eksaktong 1 segundo at sinabi ang hindi niya plinano ang lumabas bago pa man mahinto ng anumang pagkalkula. Kailangan mong pumunta sa opisina ko. May mahalaga tayong pag-uusapan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mga mata ni Aling Nena, ngunit bahagyang humigpit ang kanyang kamay na nakapatong sa cart ng sandali lamang, sapat lamang para mapansin ng isang totoong nakatingin. At si Ginoong Andres, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ay totoo na nakatingin. Ang nakita niya sa mga kamay na iyon ay hindi pa kakasala. Ito ay ang tahimik na takot na isang babae na naktayo na lahat sa isang napakanipis na pisi at alam na may karunungan na tanging ang pagdurusa ang nagbibigay na ang mga manipis na pisi ay napuputol nang walang babala at kapag naputol ay walang lambat sa ilalim. May magapag-usap na sinasanay sa isip pagogawin.
Sinanay ito ni Ginoong Andres habang naghihintay sa kanyang opisina na bahagyang nakabukas ang pintuan habang naririnig ang mayapa ni Aling Nena na papalapit sa pasilyo. Binuo niya sa kanyang isip ang isang maayos na bersyon ng sasabihin, direkta, profesional, nang walang puwang para sa emosyon. Sasabihin niya na alam niya ang ginagawa niya. Bibigyan niya ito ng pagkakataong magpaliwanag, makikinig, magdedesisyon. Ganoon ang takbo NGMAJ bagay sa mundo ni Ginoong Andres Reyes, may struktura, may kontrol, may sapat na distansya para hindi marumhan ang mga desisyon na mga damdaming hindi nauugnay. Ngunit pumasok si Aling Nena Paredes sa opisina na iyon at may nasira sa ensayo bago pa man ito magsimula. Hindi ito ang kanyang ekspresyon, hindi ito anumang dramatikong kilos o anumang malinaw na senyales ng kanyang pasan. Sa kabaliktaran, pumasok si Aling Nena ng may kalmadong hindi kawalang bahala, kundi pananggalang. Nang may tuwid na postura nga mga taong natutong magpakita nga takot ay nagbibigay lamang ng mas maraming kapangyarihan sa mga mayroon ng labis. Umupo siya sa upuan sa harap ng desk, ipinakrus ang mga kamay sa kanyang kandungan at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. At si Ginoong Andres, na buong gabi ay bumubuo nga argumento, ay biglang hindi alam kung saan magsisimula. Aling Nena, sabi niya sa huli, salamat sa pagdating mo. Tumango siya minsan, hindi na sumagot. Hindi niya pinuno ang katahimikan nga hindi kinakailangang salita. Nahintay lamang siya ng may katahimikan na mas mahirap para kay Ginoong Andres kaysa sa anumang direktang komprontasyon. Kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay, patuloy niya, at ang kanyang boses ay tunok mas maingat kaysa sa kanyang plinano na parang may isang bagay sa kanya ang hindi na nais na saktan ang babaeng iyon bagaman hindi pa niya alam kung bakit. Tungkol sa makbag na inilabas mo sa hotel, ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 3 segundo lamang, ngunit sa loop ng 3 segundong iyon ay nakita ni Ginoong Andres ang isang bagay na dumaan sa mata ni Aling Nena. Hindi takot, hindi pagtanggi, isang bagay na mas komplikado at mas nakasisira kaysa sa alinman sa dalawang iyon. Ito ay pagsuko, ang tahimik na pagsuko ngen. Isang matagal nang nahihintay na dumating ang oras na bumagsak ang lahat at kapag dumating ay wala ng lakas upang magpanggap na nagulat. Alam ko po ang tinutukoy ninyo, sabi ni Aling Nena. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Ito ay flat at malinaw na parang tahimik na ibabaw kang tubig. Alam ko po ang eksaktong tinutukoy ninyo, Sir Andres. Nahintay siya, huminga siya minsan at nagsalita. Ang nanay ko po ay si Lola Elena Paredes. 71 taong gulang na po siya at mahigit 2 taon nang hindi makalakat ng mayos o makapag-alaga sa sarili. Mayroon po siyang sakit na unti-unting pumapatay sa kanyang kakayahang gumalaw. Una ang mabinti, pagkatapos ang mabraso at sinasabi ngang madoktor na magpapatuloy pa ito. Walang lunas, pamamahala lang. At ang pamamahala ay nangangailangan ng pera na wala po ako. Nakatira po kami ng anak kong si Junjun sa isang bahay na halos hindi na bahay at sa pagitan ng upa, pagkain, gamot ng nanay ko at gastos ni Junjun sa eskwela, hindi po sapat ang sweldo ko. Hindi po sapat kahit magtrabaho akong 12 oras. Hindi po sapat kahit hindi ako bumiling kahit ano para sa sarili ko sa loob, mahigit 1 taon. Hindi po sapat, Sir Andres. At kapag hindi po sapat ang isang bagay at mayroon kang nanay na may impeksyon sa braso dahil hindi mo kayang bayaran ang antiseptic sa botika, gagawin mo po ang lahat ng makakaya mo sa kung ano ang malapit. Huminto siya, tumingin sa kanyang makamay sandali na parang may hinahanap dun. Hindi ko po ginawa iyon para magbenta. Hindi ko po ginawa iyon dahil sa ambisyon o sa ugali. Ginawa ko po iyon dahil iyon lang po ang available para hindi na lumala ang nanay ko. At alam ko po na hindi iyon legal na makatarungan. Alam ko po na mali ang ginawa ko. Ngunit kung kailangan kong bumalik sa sandaling, iyon na may lagnat ang nanay ko. At wala akong kahit ano sa bahay para linisin ang sugat niya, gagawin ko po ulit. Tinaas niya ang kanyang tingin, tumingin ulit ng direkta sa kanya. Kung sisantahin niyo po ako, naiintindihan ko po. Humihingi lang po ako na bigyan niyo po ako hanggang sa katapusan ng buwan para makahanap ng ibang trabaho bago maging epektibo para sa anak ko. Hindi agad sumagot si Ginoong Andres. Nagpoproseso siya ngang isang bagay na lampas-pasam nga salitang katatapos lang niyang marinig. Nagpoproseso siya ngang paraan kung paano sinabi ni Aling Nena ang maito, nang walang pagmamakaawa, nang walang dramatismo,
nang may buong dignidad ng isang gumawa ng mahihirap na desisyon at handang akuin ang responsibilidad sa mga ito kahit pakapalit nito ang lahat. Ilang taon na ang nanay mo na may sakit? Tanong niya, at ang kanyang boses ay tuno na iba, kahit para sa kanyang sarili. Hindi gaanong amo, mas tao. Kinurap ni Aling Nena ang kanyang mata. Malinaw na hindi iyon ang tanong na inaasahan niya. Halos 3 taon na po. Tugon niya pagkatapos ngang ilang sandali. Nagsimula po sa mga pa. Sabi po namin pagod lang, mawawala din, pero hindi po nawala. Unti-unti po itong lumala at nang bigyan ng pangalan ng mga doktor ang sakit niya, marami na po siyang nawalang mobility. Ngayon po ay halos buong oras na siyang nakahiga, nakakaupo po siya ng may tulong, nakakagalaw ng kaunti ang mabraso, pero hindi na po makalakat, malamang hindi na po makakabalik. Sino ang nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ka? Si Junjun po. Ang anak ko ay 16 taong gulang at alam niya po ang dapat gawin kung may kailangan si Lola Elena ng agarang. Ibinigay ko po sa kanya ang numero ng doktor sa Barangay Health Center at ng isang kapitbahay na minsan ay sumisilip, pero siya po talaga isang 16 taong gulang na teenager na nag-aalaga sa isang matandang may sakit habang ang kanyang nanay ay nagtatrabaho ng 12 oras. Hinayaan ni Ginong Andres na lumapag ito sa katahimikan. At ang doktor, may regular ba siyang medical check-up? Nag-alinlangan si Aling Nena ng bahagya lamang. Ang uri ng pag-alinlangan na nagpapakita na hindi comfortable ang sagot. May mga appointment po kami sa Philippine General Hospital bawat buwan, pero ang huling 2 ay kinansel ako po dahil mas mahal po ang pamasahe kaysa sa kayang kong gastusin sa araw na iyon at kailangan ko po ang pera para sa mga gamot. Sinabi po sa akin ni Dr. Santos na siyang naalaga sa kanya na dapat po akong pumunta kahit bawat 6 na linggo, na mahalaga po ang pagsubaybay para ayusin ang mga dosis. Ngunit sa pagitan ng pag-alam kung ano ang dapat gawin at ang kakayahang gawin ito, may distansya na minsan ay hindi kayang tawirin. Dahan-dahang tumayo si Ginoong Andres, naglakad patungo sa bintana at nanatiling nakatingin sa labas na nakapamulsa. Nakatalikod kay Aling Nena, hindi dahil iniwasan niya ang pag-uusap, kundi dahil kailangan niya ngang isang segundo kung saan hindi niya makita ang kanyang mukha, dahil ang kanyang mukha sa oras na iyon ay hindi mukha ngang isang negosyante na namamahalangang problema sa human resources. Ito ang mukha ngang isang lalaki na pinapakitaan ngang isang bagay na laging umiral malapit sa kanya at pinili niyang hindi makita. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito, Aling Nena? Halos 2 taon na po, sir. At bago po dito ay nagtrabaho ako sa ibang hotel, laging sa paglilinis. Bago po iyon, noong kaya pa pong gumalaw ng nanay ko, nagtatrabaho din po siya. Nagtatrabaho po siya sa magabahay ng pamilya. Maraming taon na po siya sa trabahong iyon. Dahan-dahang lumingon si Ginong Andres. Sa magabahay ng pamilya, sabi niya, hindi ito tanong. Ito ay sa pagitan ng isang kumpirmasyon at simula ng isang mas malaking bagay na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Opo, tugon ni Aling Nena, at may nagbago sa kanyang tono ng halos hindi mahahalata. Isang bahagyang bagong pag-ingat sa mga salita na parang isang naglalakad sa lupa na kilala niya, ngunit alam niyang maaring gumuho. Sa anong bahagi ng siyudad? Tumingin si Aling Nena sa kanya sandali bago sumagot. Sa iba't ibang lugar, ngunit halos buong buhay po niya ay nagtrabaho siya sa Ayala Alabang Village. Kilalang kilala ni Ginoong Andres ang lugar na iyon. Ito ang kapitbahayan kung saan siya lumaki. Sa anong bahay? Tanong niya, at ang kanyang boses ay lumabas ng mas tahimik kaysa sa kanyang intensyon. Huminga si Aling Nena at sa sandaling iyon, sa pahinga na iyon, may katiyakan si Ginoong Andres, bago pa man dumating ang magsalita, na ang malapit niyang marinig ay magpapabago ngang isang bagay na hindi na niya kayang ibalik. Halos sa buong panahon, sabi ni Aling Nena ng may kalmadong napakahirap, nagtrabaho siya sa isang bahay lang, halos 20 taon. Dumating siya noong bata pa ako at nagpatuloy hanggang sa hindi na siya kayang magtrabaho dahil sa kanyang sakit. Siya ang pinakakatiwalaang katulong ng pamilya. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na iyon. Kilala niya ang mga bata, nakita niya silang lumaki. Isang pahinto, siya po ang katulong ng inyong ama, Sir Andres. Ang nanay ko po ay nagtrabaho para kay Don Ricardo Reyes sa halos 20 taon. Ang katahimikan na bumaksak sa opisina na iyon ay iba sa lahat ng naunang katahimikan. Hindi gumalaw si Ginoong Andres. Wala siyang sinabi. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Nagpoproseso ang impormasyon na agad na muling nag-organisa ng
lahat ng mga elementong akala niya ay malinaw na. Si Lola Elena Paredes, isang babae na hindi niya kailanman nakilala, na ang pangalan ay hindi niya narinig na binibigkas sa kanyang tahanan noong bata pa siya ng may anumang espesyal na bigat. Halos 2 dekada na ang nakalipas sa bahay na iyon. Nakilala niya ang kanyang pamilya, malamang na nakilala siya noong bata pa siya at wala siyang paraan upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng isang tao na gumugol ang 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aalaga ng bahay ng iba. Kilala ko po siya? Tanong niya sa mahinang boses. Tumango si Aling Nena. Bata pa po kayo noong nagsimula siya. Malamang po hindi niyo na siya matandaan. Hindi naman po karaniwan na maalala ng mga bata. Ang empleyada ng mga bahay kung saan sila lumaki, hindi dahil masama silang bata, kundi dahil walang nagtuturo sa kanila na tumingin. Walang akusasyon sa mga salitang iyon. Ito ay obserbasyon lamang. Isang obserbasyon na pumasok kay Ginong Andres na parang pinong karayomat na natili doon. Bakit siya umalis sa trabaho sa aking ama? Tanong niya. Dahil po sa sakit. Tumingin si Aling Nena sa kanya ng sandali na mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Iyan ang sinabi niya. Sabi niya sa huli, iyan po ay isang bagay na mas gusto kong itanong ninyo ng direkta sa inyong ama. At sa sagot na iyon, sa mabait at matatag na pagtanggi na magpaliwanag pa, may narinig si Ginoong Andres na nagpatayo ng balahibo niya. Hindi ito pag-iwas dahil sa takot, ito ay sadyang pagpipigil ng isang nakakaalamang katotohanan na sapat na mabigat para piliin ng maingat kung kailan at paano ilalabas. May iba pa sa kwentong iyon. Isang bagay na alam ni Aling Nena at sa ngayon ay hindi niya sasabihin. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang segundo. Sa labas ng opisina, patuloy na gumagana ang hotel sa karaniwan nitong ritmo, ma-kart sa pasilyo, ma-elevator, malalayong boses, ang normal na mundo ng isang ordinaryong, Martes na walang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Aling Nena, sabi ni Ginong Andres sa huli, hindi ka sisantehin. Hindi siya agad nagpakitang ginhawa, tumingin lang siya sa kanya ng may ekspresyon na nagsisimula na niyang makilala. Ang sa isang natutong ang magandang balita ay halos laging may kalakip. Ang sweldo mo ngayon ay hindi sapat para sa pinapasan mo. Simula ngayong buwan ay magbabago iyan at ang gastusing medikal ngang iyong ina ay sasagutin ngang kumpanya hanggat nagtatrabaho ka dito. Nagbukas na bibig si Aling Nena. Isinara niya ito. Sir Andres, hindi po ako dumating dito para humingi. Alam ko, putol niya, hindi ka humihingi. Inaalok ko ito sa iyo, at may mahalagang pagkakaiba sa dalawang bagay na iyon. Tiningnan niya ito ng matagal at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa opisina na iyon ay may nagbago sa kanyang mukha. Hindi ito ngiti. Ito ay isang bagay na mas maliit at mas mahirap panatilihin kaysa sa isang ngiti. Ito ay ang napakaikling kilos ng isang matagal ng mag-isang nagpapasan, na ang pagtanggap ng tulong ay halos mas mahirap kaysa sa patuloy na pagpapasan. Bakit? Tanong niya sa mahinang boses. Bakit niyo po ito ginagawa? Matagal bago sumagot si Ginong Andres. Maaari sana siyang magsalitang isang bagay na korporasyon, isang bagay tungkol sa corporate responsibility o tungkol sa mga patakaran ng employee welfare. Mayroon siyang bokabularyo na iyon at mas madali sana itong gamitin. Ngunit sinabi niya ang totoo dahil kagabi ay nakita ko kung paano mo nilinis ang sugat ng iyong inagamit ang kaunti mong mayroon at dahil napagtanto ko na 2 taon ka nang nagtatrabaho sa akin at hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Hindi sumagot si Aling Nena. Tumingin siya sa kanyang makamay sandali. Ang makamay na nakita ni Ginoong Andres na humigpit sa kart kaninang umaga at ngayon ay tahimik na nakapatong. Sa kanyang kandungan ng may ibang katahimikan, hindi gaanong depensibo. Bahagyang mas nakapagpahinga. May kailangan po kayong malaman, sabi ni Aling Nena nang hindi pa rin inaangat ang kanyang tingin. Isang bagay tungkol sa nanay ko at tungkol sa kumpanyang ito na maaga o huli ay lalabas din. At mas gusto kong malaman ninyo sa akin bago ninyo matuklasan sa ibang paraan. Dahan-dahang umupo si Ginong Andres sa gilid ng desk. Nakikinig ako. Tinaas ni Aling Nena ang kanyang tingin at sa kanyang nga mata ay may isang bagay na wala doon nun. Hindi takot, hindi pagsuko, ito ay ang tahimik na determinasyon ng isang sa wakas ay nagpasya na dumating na ang oras upang sabihin ang totoo. Kahit pa kapalit nito, kahit pa magbago ang lahat, kahit pa walang paraan upang malaman pa kung ang darating pagkatapos ay mas mabuti o mas masahol kaysa sa kung ano ang naroon nun. Hindi lang po huminto ang nanay ko sa pagtatrabaho sa inyong ama dahil sa sakit. Sabi niya, pinatalsik po siya.
At ang paraan kung paano nila ito ginawa, pagkatapos ngang halos 20 taon ay isang bagay na kailangan ninyong malaman dahil may kinalaman ito sa kung sino ang inyong ama at kung sino kayo nang hindi niyo alam. Sa labas, ang hotel ay patuloy sa kanyang ordinaryong ritmo ng Martes. Sa loob, may isang bagay na malapit nang masira magpakailanman. May mga tanong na iniwasan mong itanong sa iyong ama, hindi dahil ayaw mong malaman ang sagot, kundi dahil sa isang lugar sa loob ay hinala mo na ang sagot, ay pipilitin kang tingnan ang taong iyon sa ibang paraan. At ang makita ang iyong ama sa ibang paraan ay isa sa mga sakit na walang sinumang naghahanda sa iyo dahil ipinapalagay nga mundo na ang maama ay kung ano ang kanilang tila at kakaunti ang nagsasalita tungkol sa nangyayari kapag natuklasan mong hindi sila ganun. Si Ginoong Andres Reyes ay 32 taong gulang at hindi pa niya kailanman tinanong si Don Ricardo ang isang tanong na ayaw sagutin ng kanyang ama. Iyon ay malapit ng magbago. Pagkatapos lumabas ni Aling Nena sa opisina, nanatili si Gino Andres na hindi gumagalaw sa loob na ilang minuto. Ang pag-usap ay natapos sa kawawang nakabitin sa hangin. Ang pariralang iyon na inihulo ni Aling Nena nang may katumpakan ng isang nakakalam ng eksaktong bigat ng kanyang inilalabas. May kinalaman ito sa kung sino ang inyong ama at kung sino kayo nang hindi niyo alam. Hindi ito akusasyon, ito ay isang bagay na mas mahirap panghawakan kaysa sa isang akusasyon. Ito ay isang paanyaya na buksan ang isang pinto na matagal nang nakasara, nang hindi alam kung ano ang nasa loob. Alam lamang na ang nasa loob ay matagal nang naghihintay na lumabas. Kinansela niya ang napulong sa hapon, isang bagay na sa 2 taon na, pamamahala na, hotel group ay hindi pa niya kailanman ginawa para sa personal na dahilan. Tiningnan siya ngang kanyang assistant nang may pagtataka, na sinubukan niyang itago ngunit hindi niya lubos na nagawa. Hindi nagpaliwanag si Ginoong Andres, kinuha ang kotse at nagmaneho ng 40 minuto patungo sa bahay kung saan nakatira ang kanyang ama sa buong buhay nitong matanda, ang parehong bahay kung saan siya lumaki, sa Ayala Alabang Village na may mapader na natural na bato at hardin na laging inaalagaan ng isang tao nang may dedikasyon na hindi kailanman naisip ni Ginoong Andres na pasalamatan. Si Don Ricardo Reyes ay 68 taong gulang at may pangangatawan ng isang lalaki na nagtrabaho gamit ang makamay bago, natutong magtrabaho gamit ang isip, may malapat na balikat, na may ganap na puting buhok na taglay niya mula nung siya ay 50 at nagbigay sa kanya ng visual na otoridad na hindi niya kailanman kinailangang linangin dahil mayroon na siya gayon paman. Nasa likod siyang hardin nang dumating si Ginoong Andres. Nakaupo sa isang silyang kahoy na may kape sa kamay at nakatiklop na pahayagan sa mesa, nakatingin sa mapuno ng may ekspresyon ng mga matatandang lalaki na natutong manatiling tahimik nang hindi sila inaalala ng katahimikan. Tinaas niya ang kanyang tingin nang marinig ang mayapa ngang kanyang anak. Hindi ko inaasahan ang bisita, sabi niya. Hindi ito paninisi, ito ay obserbasyon. Alam ko, tugon ni Ginoong Andres. Kailangan ko kayong kausapin tungkol sa isang bagay. Tiningnan siya ni Don Ricardo sandali. Ang kanyang tingin na hindi nagtatasa kundi nagtatimbang, na sumusukat sa mga bagay bago magpasya kung ano ang gagawin sa mga ito. Umupo ka, sabi niya. Umupo si Ginoong Andres sa harap niya. Hindi niya tinanggap ang kape na inalok ng kanyang ama ng may kaway. Naging direkta siya dahil kay Don Ricardo ay hindi gumagana ang paligoy-ligoy at alam niya iyon mula pagkabata. Kilala niyo po ba ang isang babae na ang pangalan ay Lola Elena Paredes? Ang reaksyon ng kanyang ama ay hindi dramatiko. Walang pagkagulat o biglang pagbabago ng ekspresyon. Ito ay isang bagay na mas nagpapakita ngang marami kaysa sa lahat. Ito ay isang biglaang katahimikan. Ang tiyak na katahimikan ng isang nakakarinig ng pangalan na agad niyang kinikilala at sa sumunod na segundo ay nagpapasya kung gaano karami ang kanyang ipapakita. Bakit mo tinatanong iyan? Sabi ni Don Ricardo. At ang kanyang boses ay tunok tulad ng dati, ngunit may iba sa ritmo, napakabahagya. Sapat lamang para mapansin ni Ginoong Andres na lumaki sa pag-aaral na basahin ang taong iyon dahil ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa akin. Halos 2 taon na siya sa hotel at kaninang umaga ay nalaman ko na si Lola Elena Paredes ay nagtrabaho sa bahay na ito sa halos 20 taon. Tumingin si Don Ricardo sa mapuno, humigop ng kape. Inilapak ito sa mesa ng may kalmadong kinilala ni Ginoong Andres bilang parehong kalmado na ginagamit ng kanyang ama sa mahihirap na negosasyon. Ang kalmadong hindi kapayapaan,
kundi kontrol. Rosita, sabi niya sa huli sa mahinang boses. At sa diminutibong iyon ay may isang bagay na hindi inaasahan ni Ginong Andres na makita sa boses ng kanyang ama. Isang ibang texture, isang bagay na lubhang kahawig nostalgia at malinaw na walang intensyon, si Don Ricardo na ipakita. Kumusta siya? Tanong niya. Masama po, tugon ni Ginong Andres nang hindi pinalambot. Mag-isa lang po siyang inaalagaan ng kanyang anak. Mahina na po siya, hindi na makagalaw ng maayos at hanggang kaninang umaga ay wala pa siyang sapat na medical coverage. Ilang buwan nang kumukuha si Aling Nena ng antiseptic at mga panlinis mula sa aking hotel para gamutin ang kanyang mga sugat dahil hindi po niya kayang bilhin ang mga ito. Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Patuloy siyang nakatingin sa mga puno at nakita ni Ginong Andres ang isang bagay na sa 32 taon na ang kanyang buhay ay hindi pa niya nakita sa mukhang kanyang ama. Nakita niya itong tamaan. Hindi niya ito ipinakita tulad ng ipapakita ngang ibang tao. Walang nakikitang kilos o dramatikong pagbabago nga ekspresyon. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Don Ricardo. Isang napakaikling at napakalalim na bagay na kahawig na sakit, tunay na sakit. Ang uringang sakit na nagmumula sa pagkaalam na ang isang bagay na kanyang ginawa o hindi ginawa ay nagkaroon ng mga kahihinatnan na higit pa sa kanyang naisip. Bakit siya umalis sa trabaho dito? Tanong ni Ginong Andres. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na ng isang anak na nagtatanong ng hindi komportableng tanong. Ito ay ng isang lalaki na nangangailangan ng sagot at hindi alis nang wala ito. Inilapag ni Don Ricardo ang kape sa mesa. Bahagyang sumandal sa upuan at sandali ay inakala ni Ginong Andres na ilagan niya ang tanong gamit. Ang kanyang abilidad na gawing ibang bagay, ang anumang mahirap na pag-usap, ngunit hindi niya ito ginawa. Ang kumpanya ay dumaraan sa isang mahirap na panahon. Sabi niya, ilang taon na ang nakalipas ay ikaw na ang nangunguna sa grupo. Ngunit mayroon pa rin akong pinangangasiwaan na ilang administratibong bagay sa bahay. Kinailangan kaming magbawas. Matagal nang nandito si Rosita at ang kanyang sweldo ay na-adjust sa paglipas ng panahon. Nakapag-ipon siya ng mga benepisyo, seniority. Sa balanse, ito ay isang malaking gastos. Tinitigan siya ni Ginong Andres. Pinatasik niyo po siya dahil sa pera, hindi ito tanong. Ito ay isang kumpirmasyon na sinabi sa mahinang boses nang may kirurhikal na katumpakan na minsan ay mayroon ang masimpleng katotohanan kapag sinabi ng walang palamuti. Hindi agad sumagot si Don Ricardo at ang katahimikan na iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang sagot. Halos 20 taon na siya sa bahay na ito, patuloy ni Ginong Andres. 20 taon papa. At pinatalsik niyo siya na parang isang gastos sa isang spreadsheet. Hindi ganun kasimple, sabi ni Don Ricardo. At sa unang pagkakataon sa pag-usap ay nawala ang kanyang boses ngang kaunting katatagan. Nagkaroon ng tamang paglikida. Sinunod ang lahat ng proseso. Ang proseso, ulit ni Ginoong Andres. Iyon ang mahalaga na tama ang proseso. Tiningnan siya ni Don Ricardo nang direkta nang may tingin na mula pagkabata ay tila kay Ginoong Andres ang pinakamahirap panatilihin sa mundo dahil ito ay isang tingin na hindi humihingi o nagbibigay ng pahintulot para sa anuman. Ito ay basta lamang. Ang mahalaga, sabi ni Don Ricardo nang may kalmadong ngayon ay mas mahirap panatilihin, ay sa sandaling iyon ay gumawa akong desisyon sa negosyo. Tulad ng ginawa kong libu-libong desisyon sa negosyo sa buong buhay ko, ang ilan ay nagtagumpay, ang iba, sa paglipas ng panahon ay naiba kong tinitiknan. Iba niyo itong tinitiknan, isang mahabang pahinto. Oh, pag-amin ni Don Ricardo sa napakahinang boses. Iba ko itong tinitiknan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Ginong Andres na nakarinig siya ng isang bagay na kahawig ng pagsisisi sa boses ng kanyang ama. Hindi ito paghingi ng tawad. Hindi humihingi ng tawad si Don Ricardo Reyes, ngunit mayroon ito. Ito ay ang pakilala na may isang bagay na mali at na ang isang bagay na iyon ay nakaroon ng tunay na gastos sa isang tunay na buhay at na ang gastos na iyon ay hindi abstrakto o statistikal, kundi konkreto at tao at may pangalan. Lola Elena Paredes, Rosita, ang babae na gumugol ngang halos 20 taon sa bahay na iyon at ngayon ay nasa isang kama na hindi niya maaring lisanin. Inaalagaan ng isang anak na nagnanakaw ng antiseptics mula sa isang luxury hotel. Dahil iyon lang ang available sa kanya, may iba pa na kailangan mong malaman, sabi ni Don Ricardo pagkatapos ng isang katahimikan na bumigat sa kanilang dalawa na parang pisikal na bagay. Naghintay si Ginong Andres. Nang magsimulang magtrabaho si Rosita dito,
taong kulang ka pa. Nanatili siya hanggang sa ikaw ay 27, 19 taon, hindi 20, ngunit halos 2 dekada. At sa panahong iyon, Ginoong Andres, ang babaeng iyon ay hindi lamang isang katulong sa bahay na ito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kinuha ni Don Ricardo ang kape, tiningnan ito sa loob ng tasa na parang hinahanap ang masalita doon. Nang umalis ang iyong ina, 11 taong gulang ka pa. Si Rosita ay mahigit 40. At sa masumunod na taon, habang sinisikap kong panatilihin ang negosyo at palakihin ang isang anak ng mag-isa at hindi bumagsak, si Rosita ang taong tunay na nagpatakbo ngang bahay na ito, hindi lang sa paglilinis, kundi sa pagsuporta nito. Nandito siya kapag umuwi ka mula sa eskwela. Binibigyan ka niya nga pagkain kapag huli akong umuwi. Alam niya kapag malungkot ka kahit hindi mo sabihin. Kilala ka niya sa paraan na hindi ko kayang makilala ka sa panahong iyon. Naramdaman ni Ginoong Andres ang isang bagay na gumalaw sa kanyang dibdib, isang bagay na nagmula sa napakalayo. Naalala ko po siya, sabi niya sa mahinang boses. At totoo iyon, hanggang sa sandaling iyon ay hindi niya naugnay ang pangalan sa mukha, ngunit ngayon ay isang babae na may maitim na buhok na dahan-dahang naging kulay abo sa paglipas ng mga taon, na laging may mainit na pagkain sa kusina, na hindi kailanman nagtataas ng boses, ngunit may paraan ng pagsasabi ng bagay na nagpaparinig sa iyo. Isang konstante at tahimik na presensya sa pinakamahirap na taon na kanyang pagkabata. Kaya't konstante at tahimik na lumaki siya nang hindi iniisip na siya ay isang tao na may sariling buhay, na may kwento, na may anak na lumalaki din sa kung saan habang ang kanyang ina ay naalagang bahay ngiba. Naalala ko po siya, ulit niya, at hindi ko po alam ang kanyang pangalan hanggang ngayon. Hindi sumagot si Don Ricardo, ngunit may nagbago sa kanyang postura. Umupo siya sa upuan sa ibang paraan, na parang ang bigat ng kanyang pasan ay biglang muling naipamahagi. Alam po ba ni Aling Nena ang lahat ng ito? Tanong niya. Alam po ba niya na nagtrabaho ang kanyang ina dito? Ang hindi ko alam ay kung gaano karami ang sinabi ni Rosita sa kanya tungkol sa mga taong iyon, o kung gaano karami ang alam niya tungkol sa paraan kung paano siya pinatalsik. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mata sandali. May iba pa, sabi niya. Isang bagay na wala sa anumang termination papers. Naghintay si Ginoong Andres nang hindi gumagalaw. Nang gumawa akong desisyon na tanggalin siya sa serbisyo, ilang buwan nang may maunang sintomas si Rosita ng kung ano ang kalaunan ay nalaman nating kanyang sakit. Alam ko iyon, sinabi niya sa akin dahil sapat kaming malapit para sabihin niya sa akin. At sa kabila nito ay ginawa ko pa rin ang desisyon dahil hindi magkatugma ang mga numero at kailangan kong lutasin iyon. At sa sandaling iyon ay nagawa kong paghiwalayin ang alam ko sa kung ano ang napagpasyahan ko. Ang hardin ay ganap na tahimik, pati ang hangin ay tila huminto. Pinatalsik niyo po siya nang alam niyo na may sakit siya, sabi ni Ginoong Andres. At ang kanyang boses ay lumabas ng napaka-flat, ng walang intonation, na mas nakakasira kaysa sa anumang sigaw. Ibinukas ni Don Ricardo ang kanyang mata. Naniningning ang ito sa paraang hindi pa nakikita ni Ginoong Andres sa kanyang ama. Sabi niya nga isang salita, 2 letra. At sa 2 letrang iyon ay may pag-amin na pinasa ni Don Ricardo Reyes sa loob ng maraming taon ng tahimik sa paraan niya ng pagpapasan ng bagay na hindi kailanman pag-usapan ang ito at patuloy na sumulong na parang ang paggalaw pasulong ay makakabawi sa kung ano ang naiwan. Dahan-dahang tumayo si Ginoong Andres, hindi bigla, hindi nang may nakikitang galit. Tumayo siya na parang isang kailangan ng distansya sa kanyang naririnig upang maproseso ito nang hindi nabibiyak sa lugar na iyon. Naglakad siya hanggang sa dulo ng hardin, nakatalikod sa kanyang ama, nakatingin sa parehong mapuno na tinitingnan ni Don Ricardo nang dumating siya at naisip si Aling Nena. Sa opisina kaninang umaga, na nakapahinga ang makamay sa kandungan at ang boses ng walang panginginig na nagsasabi ng totoo. Kahit pakapalit nito ang lahat, naisip si Junjun na may kaldero ng lugaw. At ang kanyang 16 na taong, gulang na pinapasan ang hindi niya dapat pasanin. Naisip si Lola Elena na may buhay na mamata at mamakamay sa kumot at ang pariralang sinabi niya sa kanyang apo, alagaan mo ang nanay mo. Hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili. At naisip niya ang kanyang sarili sa 32 taon na nabuhay siya sa loob ng apelidong iyon na parang nasa loob ng isang armor nang hindi kailanman nagtatanong kung ano ang nasa ilalim na mga
Desisyon na bumuo sa apelyidong iyon nang hindi kailanman nagtatanong kung sino ang nagbayad ng anumang kapalit ng kanyang namana. Lumingon siya sa kanyang ama. Ako po ang bahala kay Lola Elena Paredes. Sabi niya, sa kanyang paggamot, sa kanyang magamot, sa lahat ng kayang kailangan at gagawin ko po ito hindi bilang pabor, kundi bilang isang utang na mayroon ang pamilyang ito sa babaeng iyon at dapat sana ay nabayaran na noon pa. Tiningnan siya ni Don Ricardo ng matagal. Alam ko, sabi niya sa huli at hinayaan ang dalawang salitang iyon na sabihin ang lahat ng hindi niya masabi sa ibang paraan. Tumango si Ginoong Andres. Kinuha ang susingang kotse at bago umalis ay huminto sandali. Alam po ba niya kung saan kayo nakatira? Tanong niya. Alam po ba ni Rosita na nandito pa rin kayo sa bahay na ito? Nagtagal si Don Ricardo ng isang segundo. Hindi ko alam. Malamang oo. Laging alam ni Rosita ang lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Ganon siya. Tiningnan siya ni Ginoong Andres ng isa pang beses at sa tingin na iyon ay may bagong bagay. Isang bagay na hindi pa niya nakita sa alinman sa mga tingin na ibinigay niya sa kanyang ama sa 32 taon ng buhay. Hindi ito pot, hindi ito simpleng pagkadismaya. Ito ay isang bagay na mas komplikado at mas mature kaysa sa alinman sa dalawang iyon. Ito ang tingin ng isang anak na nakita ang kanyang ama kung ano talaga siya. Hindi ang hindi matatalo na lalaki ng pagkabata o ang walang awa na negosyante ng pagtanda, kundi isang lalaki. Nang may lahat ng nilalaman ng salitang iyon ng kadakilaan at kabiguan, ng tunay na tagumpay at ng mga pagkakamali na hindi na mababago, ngunit marahil, kung sapat kang matapang, ay maaring magkaroon pa rin ng mga kahihinatnan na mahalaga. Nagmaneho siya pabalik sa siyudad na bukas ang bintana, hinayaang hampasin ng hangin ang kanyang mukha. Iniisip na kinabukasan ay kailangan niyang kausapin ulit si Aling Nena na may mga bagay na kailangan nitong malaman at mga bagay na kailangan niyang sabihin na ang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya ay mas mahaba at mas masalimuot kaysa sa inakala ng sinuman sa kanila kaninang umaga sa opisina. At iniisip din ang isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isip. Si Lola Elena ay gumugol ng 19 na taon sa bahay na iyon, nakita siyang lumaki. Naroon siya sa pinakamahirap na taon ng kanyang pagkabata pagkatapos umalis ang kanyang ina. Nang walang humpay na nagtatrabaho si Don Ricardo at ang bahay ay nangangailangan ng isang tunay na magsuporta. At ang kanyang anak, nang hindi alam ang lahat ng iyon, ay nagtapos sa pagtatrabaho para sa kanya. Hindi ito nagkataon. Alam ni Ginoong Andres, ang bagay na tulad nito ay hindi kailanman nagkataon. Ito ang resulta nga desisyon na ginawa taon na ang nakalipas, na mga landas na nakrus. Dahil ang buhay ay may ganitong walang awa na paraan ng pagsara ng mga bilog na iniwan ng mga tao na bukas. Ang bilog ay naroon na bukas sa loob na maraming taon, naghihintay na may magkaroon na lakas ng loob na isara ito ng maayos. At si Ginoong Andres Reyes, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay naramdaman na siya ang dapat gumawa nito. May mga bagay na itinatago ng mga ina upang protektahan ang kanilang nga anak, hindi dahil sa kaduwagan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil mayroong isang uri ng pagmamahal na nagkakalkula, nagtatasa, na sadyang nagpapasya kung gaano karaming bigat ang kayang pasanin ng isang tao bago siya mabaluktot ng bigat na iyon. At ang mga inang nakakita en pagdurusa en kanilang mga anak ay bumubuo ng isang matinding instinto upang matukoy ang limitasyong iyon at hindi ito tawirin kahit panangangahulugang pasanin ng mag-isa ang mabagay na hindi dapat pasanin ng mag-isa. Maraming bagay ang itinago ni Lola Elena Paredes sa loob ng maraming taon. Ngunit ng gabing iyon, nang kumatok si Ginoong Andres Reyes sa pinto ng kanyang bahay, alam niyang tapos na ang panahon ng pagtatago. Wala si Aling Nena. Lumabas siya para ayusin ang ilang transaksyon na hindi na maaring mahintay at binuksan ni Junjun ang pinto ng may ekspresyon ng isang teenager na kinakalkula sa ikasampu ng isang segundo kung ang bisita ay nagdudulot ng banta o hindi. Nang makita niya si Ginoong Andres, malinaw ang kanyang kalkulasyon. Hindi ito takot, ito ay ang makatuwirang kawalan ng tiwala ng isang natutong ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling damit na lumalabas sa kanilang pinto ay karaniwang hindi nagdadala ng magandang balita. Ako si Ginoong Andres Reyes, sabi niya, ang among nanay mo, nandun ba ang lola mo? Tiningnan siya ni Junjun ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Nasa loob po siya,
pero mabilis po siyang napapagod. Sinundan niya si Ginong Andres sa maikling pasilyo patungo sa silid kung saan ginugugol ni Lola Elena ang karamihan ng kanyang maoras. Ang bahay sa araw ay naiba sa kung paano ito nakita ni Ginoong Andres sa gabi sa bintana. Mas maliit sa isang kahulugan, mas toto. Ang ilaw ay pumapasok sa isang bintana sa gilid at nagbibigay liwanag sa mga detalye na naitago ng dilim. Isang istante na may 3 aklat na napakaraming nabasa. Isang nakarami na litrato sa bedside table, isang maliit na halaman sa bintana na maingat na dinidiligan dahil mayroon itong malusok na hitsura na mga bagay na nakakatanggap na atensyon kahit na kulang ang lahat. Nakaluklok si Lola Elena, nakasandal sa headboard ng kama na may 2 unan sa likod. Nakabukas ang kanyang mata nang pumasok si Ginoong Andres at sa sandaling makita niya ito, may kakaibang paggalaw sa kanyang mukha. Hindi ito eksaktong sorpresa. Ito ay mas katulad ng pagkilala, na parang inaasahan niya ang pagdalaw na ito. Hindi ngayon mismo, ngunit sa isang pagkakataon, sa isang araw na alam niyang darating. Andres, sabi niya, at hindi niya sinabing Ginoong Andres o Sir Reyes. Sinabi niya ang kanyang pangalan lamang, tulad ng isang nagnangalan ng isang matagal ng kilala. Bagaman ilang taon na silang hindi nagkita, huminto siya sa pinto. Tiningnan siya at bigla, nang may linaw, na hindi niya naramdaman nang banggitin ng kanyang ama ang pangalan kaninang hapon sa hardin. Kinilala niya talaga siya, hindi bilang konsepto o bilang isang kwento na sinabi sa kanya. Kinilala niya sa pisikal na malalim na kahulugan kapag naalala ng katawan ng isang bagay na matagal nang naisara ng isip. Ang babaeng iyon ay nasa kanyang kusina, nasa kanyang pasilyo, naroroon sa maumaga na bumaba siya para mag-almusal at umalis na ang kanyang ama at tahimik ang bahay. At naglalagay siya ng mainit na pagkain sa mesa nang walang sinasabi, nang walang pagtatanong kung kumusta siya dahil mayroon siyang karunungan na malaman na minsan ay hindi kailangan ng mabata ng matanong kundi simpleng may kasama lang. Lola Elena, sabi niya at ang kanyang boses ay lumabas ng mas mababa kaysa sa kanyang intensyon. Umupo ka, anak, huwag kang manatili sa pinto. Walang tumatawag sa kanya na anak. Matagal nang walang tumatawag sa kanya ng ganun. Ang salita ay dumating sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Nang may kakayahang buksan ng mga simpleng salita ang mapinto na akala niya ay nakasara na. Umupo siya sa upuan na inilapit ni Junjun sa kama nang walang humihingi sa kanya. Nanatili ang teenager na nakatayo sa pinto, hindi ganap na pumasok, ngunit hindi rin umalis. Nagbabantay ng may tahimik na katapatan ng mga batang lumaki bilang tanging lalaki sa bahay. Kumusta po kayo? Tanong ni Ginoong Andres. Kumawe si Lola Elena na ang ibig sabihin ay mas o menos, na ang ibig sabihin ay sa abot ng makakaya, na ang ibig sabihin ay eksaktong parehong sinasabi ni Aling Nena kapag tinatanong siya at sumasagot na okay lang. Gaano karami po ang sinabi sa inyong tatay ninyo? Tanong ni Lola Elena. Sapat na po, tugon ni Ginoong Andres. Sinabi po niya sa akin na sinante niya kayo na alam niyang may sakit na kayo. Dahan-dahang tumango si Lola Elena nang walang dramatismo, nang may kapanatagan ng isang matagal, nang nakikipagkasundo sa isang bagay. Komplikadong tao ang tatay mo. Sabi niya, hindi siya masama. Gusto kong maintindihan mo iyon. Hindi masama si Don Ricardo, ngunit natutunan niya ng maaga na may kapalit ang damdamin at sa negosyo. Ang may kapalit ay kailangang tanggalin. Ang problema ay sa paglipas ng mga taon ay pumasok din iyon sa ibang bahagi ng kanyang buhay. At minsan ay hindi na niya malaman kung saan nagtatapos ang negosyo at saan nagsisimula ang iba pa. Pinakinggan siya ni Ginoong Andres nang hindi sumisingit. Nang sabihin niya sa akin na hindi na niya ako kailangan, patuloy ni Lola Elena. Alam ko na kung ano ang sakit ko. Ipinaliwanag ng doktor sa akin kung paano ito lalala ito, sumakit. Hindi ako magsisinungaling na sabihing hindi ito sumakit. 19 na taon sa isang bahay ay nag-iwan ng ugat kahit ayaw mo. Ngunit ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pagkawalang trabaho. Huminto siya. Bahagyang gumalaw ang kanyang makamay sa kumot. Ang pinakamasakit sa akin ay ang pag-iisip kay Aling Nena kung paano niya papasanin ang lahat ng iyon ng mag-isa dahil si Aling Nena ay laging ganun mula pa ng bata. Pinapasan niya ang mundo at wala siyang sinasabi. Ngumingiti siya at nagpapatuloy. At alam ko na kapag hindi na ako makapagtrabaho, gagawin niya mismo iyon. Papasanin ang mundo at ngingiti at magpapatuloy. Alam po ba niya kung paano kayo napunta sa bahay ng aking ama? Tanong ni Ginoong Andres. Alam po ba niya ang buong kwento?
Tiningnan siya ni Lola Elena sandali. Alam niyang nagtrabaho ako doon ng maraming taon. Alam niyang sinante ako. Ang hindi niya alam ay ang lahat ng iba pa. Ano po ang lahat ng iba pa? Ang silid ay napakatahimik. Si Junjun ay nasa pinto pa rin. Ang halaman sa bintana ay nakakatanggap ng huling ilaw nga hapon. Huminga ng malalim si Lola Elena at nagsimulang magsalita. Nang dumating ako para magtrabaho sa bahay na iyon, sabi niya, 8 taong gulang ka pa at hindi pa matagal na umalis ang iyong ina. Ang bahay ay patay. Iyon lang ang paraan upang may larawan ko ito. Ang tatay mo ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi dahil ang trabaho lang ang paraan na alam niyang hindi mag-isip. At ikaw ay isang bata na umuwi mula sa eskwela sa isang tahimik na bahay at nakahanap ng makakita sa iyo sa kusina. Hindi nagsalita si Ginoong Andres. Ngunit may nagbago sa kanyang postura. Naalala ko ang araw na dumating ka na may punit na bag. Patuloy ni Lola Elena. Mga 10 taong gulang ka pa. Ikaw mismo ang nanahin nito nga sinulit na panluto dahil ayaw mong istorbohin ang tatay mo sa isang maliit na bagay. Nakita ko iyon at wala akong sinabi ng araw na iyon, ngunit kinabukasan ay may lumabas na bagong bag sa iyong kwarto. Hindi kailanman nalaman ng tatay mo kung saan iyon nagmula. Ipinikit ni Ginoong Andres ang kanyang mata sandali. Binili ko iyon, sabi ni Lola Elena ng simple. Mula sa sweldo ko ng linggong iyon, dahil walang bata ang dapat pumunta sa eskwela na may bag na tahi-tahi na sinulit na panluto at pasanin pa ang bigat ng ayaw mang istorbo ng sinuman. Ang katahimikan na sumunod ay isa sa hindi humihingi na punan. Mayroon si Ginoong Andres ng napakabahagyang alaala ng bag na iyon. Hindi niya ito naisip sa mahigit 20 taon. Ngunit ngayon na binanggit ito ni Lola Elena, may bumalik. Ang kulay, ang amoying bago, ang pakiramdam ngang pagdala nito kinabukasan, nang hindi lubos na naunawaan kung saan ito nagmula, ngunit nararamdaman, sa isang dahilan na nun ay hindi niya masabi, nang kaunti lang ang kalungkutan. Bakit hindi niyo po kailanman sinabi sa akin kung sino ang bumili nito? Tanong niya. Dahil hindi ko iyon ginawa para pasalamatan mo ako, tugon ni Lola Elena ng may natural na mas malakas kaysa sa anumang solemne na pahayag. Ginawa ko iyon dahil iyon ang dapat gawin. Ganon lang kasimple. Tiningnan siya ni Ginoong Andres, ang babaeng ito na gumugol ng 19 na taon sa kanyang bahay, na bumili ng bag gamit ang kanyang sariling sweldo para sa isang bata na hindi niya anak, na sumuporta sa isang bahay na hindi niya pag-aari, at sa huli ay pinatalsik nang hindi na siya makapagtrabaho ng maayos at hindi makatugma ang manumero. May iba pa po ba akong hindi alam? Tanong niya. At ang tono ngang tanong ay nagpapahiwatik na hindi ito nagkataon. Na dumating siya sa silid na iyon nang may hinala na ang kwento ay may mas maraming layer kaysa sa ipinakita sa kanya ng kanyang ama. Tiningnan siya ni Lola Elena ng matagal. May isang bagay, sabi niya, isang bagay na hindi alam ni Aling Nena at sa tingin ko ay oras na para malaman niya at malaman mo rin na hintay si Ginoong Andres. Nang ako ay sinant, may karapatan ako sa buong likidasyon pay, 19 na taon ng serbisyo. Naalok ang tatay mo sa aking ng halaga na hindi tugma sa panahong iyon, mas mababa ng malaki. At ako, na may sakit na at takot at nag-isa, ay lumagda. Lumagda ako dahil kailangan kong isang bagay agad at dahil sa oras na iyon ay wala akong lakas para lumaban. Hindi nanginginig ang boses ni Lola Elena, ngunit ang kanyang makamay ay bahagya, halos hindi mahahalata, ngunit nakita ito ni Ginoong Andres. Hindi kailanman nalaman iyon ni Aling Nena, patuloy niya. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung makano ang dapat sa akin o kung makano ang natanggap ko. Sinabi ko sa kanya na binigyan akong nararapat dahil ayaw kong pasanin niya ang galit na iyon dahil mabigat ang galit, Ginoong Andres. At sapat na ang pinapasan ni Aling Nena. Dahan-dahang tumayo si Ginoong Andres. Naglakad patungo sa bintana. Sa labas, lumulubog na ang araw. At ang mga kalsada na kapitbahayan na iyon ay napupuno na. Partikular na ingay na mga ordinaryong kapitbahayan sa pagtatapos ng araw. Ang ingay na iyon ay pinahalo ang buhay sa pagod sa paraang hindi kailanman nararanasan ng mayayamang kapitbahayan. Gaano po ang diferensya? Tanong niya ng hindi lumilingon. Sinabi ni Lola Elena ang isang halaga. Hindi ito isang kayamanan sa absolute terms, ngunit sa mga tuntunin ng kung ano ang kailangan ng babaeng, iyon sa sandaling iyon, sa mga tuntunin ng kung ano ang magiging kahulugan nito kay Aling Nena,
Sa mga sumunod na taon, sa mga tuntunin ng medikal na paggamot na hindi nabayaran at ng mga transaksyon na kinansela dahil masyadong mahal ang pamasahe, ito ay isang diferensya na nagkaroon ng tunay at konkretong kahihinatnan sa bawat mahirap na araw na naranasan nila mula noon. Lumingon si Ginong Andres. Nasa inyo po ba ang termination contract? Itinuro ni Lola Elena ang istante na may 3 aklat. Sa likod ng pangalawa, nakatiklop ng may katumpakan ng mahahalagang dokumento na itinatago ng hindi alam kung para saan, ngunit hindi kayang itapon, ay isang sobre. Naabot ito ni Junyo bago pa matapos humingi si Ginong Andres. Ibinigay niya ito sa kanyang lola at ipinasa ito ni Lola Elena kay Ginong Andres nang walang sinabi. Binuksan niya ito, binasa at habang binabasa, ay naramdaman niya ang isang bagay na hindi eksaktong galit dahil ang galit ay nagpapahiwating ng sorpresa. At hindi na siya nagulat, ito ay isang bagay na mas malamig at mas determinado. Ito ay ang kalinawan ng isang kakakatapos lang na maunawaan ang ganap na laki ng kailangang itama. Itiniklop niya ang dokumento. Inilagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot. Ito po ay itatama, sabi niya. Ang diferensya, ang nga interes, lahat. At nasa account ninyo na po bago matapos ang linggo. Tiningnan siya ni Lola Elena. Hindi mo kailangang gawin iyon, sabi niya. Alam ko, tugon ni Ginong Andres. Kaya ko po ito gagawin. Nanatili silang tahimik sandali. Sa labas ay narinig ang susi sa kandado, mga yapak sa pasilyo at pagkatapos ay ang boses ni Aling Nena mula sa entrada. Ang boses na iyon na nakikilala na ni Ginong Andres bilang tunay, ang ginagamit sa bahay, ang walang anuman sa profesional na pagiging tama ng hotel. Nandito na po ako, kumusta po kayo? Huminto siya sa pintong silit nang makita niya si Ginong Andres. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang halo nga bagay na nangyari ng sabay-sabay at mahirap paghiwalayin. Sorpresa, alarma. Isang tanong na hindi niya alam kung paano bumuo. At sa ilalim na hat na iyon, sa loob, isang bagay na kahawig na takot na isang nakatuklas na dalawang mundo na maingat niyang pinahiwalay ay biglang nakabanggaan. Sir Andres, sabi niya, ano po ang ginagawa ninyo dito? Tiningnan siya ni Ginong Andres at pagkatapos ay tiningnan si Lola Elena. At sa pagpapalitan ng tingin sa pagitan ng ina at anak sa sandaling iyon ay may buong pag-usap ng walang salita. Isa sa mga pag-usap na umiral lamang sa pagitan ng mga taong lubos na nakakakilala na ang wika ay nagiging hindi na kinakailangan. Bahagyang tumango si Lola Elena sa kanyang anak, isang maliit na kilos. Ngunit naunawaan ito ni Aling Nena. Umupo ka anak, sabi ni Lola Elena. Nag-usap kami ni Ginong Andres at sa tingin ko ay oras na para malaman mo rin ang ilang bagay na itinago ko sa iyo upang protektahan ka. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang ina, pagkatapos ay si Ginong Andres, pagkatapos ay muli ang kanyang ina, at umupo siya ng may pagsunod na hindi misyon, kundi tiwala. Ang tiwala ng isang anak na alam na ang kanyang ina, bagaman may itinago, ay hindi kailanman nagtago ngang anuman na hindi dahil sa pagmamahal. Ang sumunod ay magpapagong lahat ng akala ni Aling Nena na alam niya tungkol sa kanyang kwento, tungkol sa pamilyang Reyes at tungkol sa mga utang na umiral sa pagitan ng mga tao. Bago pa man malaman ng mga taong iyon na mayroon sila, pinakinggan ni Aling Nena ang lahat ng hindi sumisingit. Iyon ang pinaka-inimpress kay Ginoong Andres sa kanya sa sandaling iyon. Hindi ang maaluha, bagaman dumating, hindi ang panginginig nga makamay, bagaman naroon, kundi ang kakayahang manatiling, ganap na tahimik habang ang mundo na akala niya ay alam niya ay muling inaayos sa kanyang harapan ng may parehong tahimik na disiplina na ginamit niya upang harapin ang lahat ng iba pa. Dahan-dahang nagsalita si Lola Elena ng walang dramatismo sa paraan niya ng pagsasabi nga mahihirap na bagay na ginawa itong sabay na mas malambot at mas nakasisira dahil hindi ito nababalot sa iskandalo kundi sa purong katotohanan, at ang purong katotohanan ng walang balot ay sumasakit sa isang partikular na paraan na walang antidote. Sinabi niya ang lahat. Ang 19 na taon sa bahay ng mga Reyes, ang nga taon pagkatapos umalis ang ina ni Ginong Andres, nang ang bahay ay nangangailangan ng isang magsuporta at ginawa. Niya iyon nang walang humihingi sa kanya, formal dahil iyon ang dapat gawin. Sinabi niya ang tungkol sa 8 taong gulang na bata na bumaba para magalmusal ng mag-isa at tungkol sa bag na tahi-tahi ng sinulit na panluto. Sinabi niya kung paano niya nakita si Ginong Andres na lumaki mula sa distansya ng isang naroroon ng walang pagmamayari.
na nag-aalaga ng walang pagmamayari ng pag-aalaga, na nagmamahal ng walang pagmamahal na binibigkas. Dahil sa magabahay na iyon ang pagmamahal sa pagitan nag-empleyada at pamilya ay walang komportableng panggalan, at pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa liquidation. Walang sinabi si Aling Nena nang marinig ang halaga. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata sandali at sa sandaling iyon, nakita ni Ginoong Andres sa kanyang mukha ang isang bagay na kinilala niya dahil nakita na niya ito noon sa hardin ng kanyang ama kanina ring hapon nang tamaan si Don Ricardo nang hindi niya lubos na ipinapakita. Ang sakit ng pagkaunawa na ang isang bagay na labis na sumakit, isang bagay na pinasan sa loob ng maraming taon na akala ay normal na bigat ng buhay, ay sa katunayan ay may konkretong pinagmulan. Isang desisyon, isang tao, isang tiyak na sandali kung kailan. Piniling ang isang tao ang maginhawa kaysa sa makatarungan. Nanay, sabi ni Aling Nena sa huli, napakahina ng kanyang boses. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tiningnan siya ni Lola Elena nang may kapanatagan na tangging taglay niya mga taong matagal nang nag-isip ni sagot bago pa man ito kailangang ibigay. Dahil kilala kita mula nang ipinanganak ka anak at alam ko na kung nalaman mong sinante ako ng ganon, may sakit na may hindi kumpletong liquidation. Papasanin mo ang galit na iyon sa bawat araw ng buhay mo. Papasanin mo iyon habang nagtatrabaho, habang inaalagaan mo ang mga anak mo, habang inaalagaan mo ako, at ang galit na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang bagay. Mas pinili kong itago ito kaysa ipapasan sa iyo. Nagbukas ng bibig si Aling Nena, isinara ito. Tumulo ang maluha niya ng tahimik, ng walang hikbi, sa paraan ng pag-iyak ng mga taong natutong umiyak ng walang ingay para hindi takutin ang sinuman. Si Junjun na nasa pinto sa buong panahon, ay dahan-dahang lumapit at umupo sa gilid ng kama sa tabing ang kanyang lola. Hinawakan niya ang kamay nito nang walang sinasabi. At ang napakasimpleng kilos na iyon, ang 16 taong gulang na teenager na humahawak sa kamay ng kanyang may sakit na lola sa gitna ng katotohanan na lampas sa kanyang edad at bigat, ang siyang tuluyang sumira sa pagpipigil ni Aling Nena. Tinapan niya ang kanyang mukha, ang kanyang makamay at umiyak, hindi ang pigil na iyak nun, kundi ang tunay na iyak, ang lumalabas kapag wala ka ng lakas upang manatiling malakas, ang nag-ipon ng mabuwan at taon ng pagpapasan ng mag-isa at ng pagngiti at ng pagsasabi na okay lang kapag hindi naman talaga okay ang lahat. Walang sinabi si Ginoong Andres. Hindi ito ang oras para sa mga salita, ito ang oras para hayaan ang pamilyang iyon na maranasan ang kailangan nilang maranasan kahit masakit, kahit may kapalit, dahil may mga sakit na naglilinis at may mga katotohanan na bagaman huli na ay dumarating sa tamang oras. Si Lola Elena ang pumutol sa katahimikan at ginawa niya ito nang nakatingin ng direkta kay Ginoong Andres nang may madilim at buhay na mga mata na hindi nawala sa kabila ng lahat. Hindi ka ang iyong ama Andres, sabi niya. Gusto kong malaman mo iyan, gumawa si Don Ricardo nga desisyon na hindi tama. Ngunit ikaw ay ibang tao. Nakikita ko iyan sa kung bakit ka narito ngayon. Nakikita ko iyan sa kung paano mo tinitignan ang aking anak na babae kapag akala mo ay walang nakakakita sa iyo. Hindi sumagot si Ginoong Andres, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. Ibinaba ni Aling Nena ang kanyang makamay. Tiningnan siya ng may mamatang basa pa at ekspresyon ng isang kakakatapos lang na dumaan sa isang bagay at hindi pa lubos na alam kung saan siya napunta. Bakit po kayo pumunta dito ngayon? Tanong niya. Sa bahay na ito para kausapin siya. Bakit hindi niyo po nagpapadala ng iba? O tumawag sa telepono o basta na lang idineposito ang pera at sinarado ang kaso? Nag-isip sandali si Ginoong Andres sa sagot at pinili ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Dahil 2 gabi na ang nakakaraan ay nasa labas ako ang bintana na ito, sabi niya. Nakita ko kung paano mo nilinis ang sugat ang iyong ina gamit ang iyong mayroon. Nakita ko si Junjun na may kalderong lugaw at naunawaan ko na pinamamahalaan ko ang isang kumpanya sa Luban 2 taon nang walang alam tungkol sa mga taong nagpapatakbo nito. Dumating ako dahil kailangan kong harapin ito ng direkta, hindi mula sa labas ng bintana. Direkta, ang silid ay ganap na tahimik. Pinisil ni Lola Elena ang kamay ni Junjun. Tiningnan siya ni Aling Nena nang may ekspresyon na nahalo ng pasasalamat at isang kawalan ng tiwala na hindi pa lubos na nawawala dahil ang makatuwirang kawalan ng tiwala ay hindi nawawala ng bigla kahit gustuhin. At naunawaan ito ni Ginoong Andres. Hindi niya inaasahan na mawawala ito ng bigla.
Ang ilang bagay ay dahan-dahang binubuo o hindi binubuo at ang tanging magagawa ay maging konsistente at hayaan ang panahon na gawin ang hindi kayang gawin ng masalita. Tumayo siya, kinuha ang sobremula sa kanyang bulsa at inilapag sa bedside table sa tabi na karami na litrato. Ang diferensya ng liquidation pay kasama ang interest sa lahat ng taong ito, sabi niya, sa Lunes ay ideposito rin sa inyong account. Ito ay kumpirmasyon lamang. Tiningnan ni Lola Elena ang sobre. Hindi niya agad kinuha. Salamat, sabi niya sa huli ng may parehong naturalidad na ginamit niya sa lahat ng iba pa, nang walang pagmamalabis, nang walang pagbagsak, nang may buong dignidad ng isang nakakatanggap ng kung ano ang laging kanya at hindi kailangang gawing palabas. Tumango si Ginong Andres. Tiningnan si Aling Nena ng isa pang beses. Bukas ay patuloy tayong mag-usap. May mabagay pa tayong kailangang ayusin. Tumango siya at habang papunta siya sa pinto, pinigilan siya ang ganyang boses. Andres, ito ang unang pagkakataon na tinawag niya siya sa kanyang pangalan lamang, nang walang Gino, nang walang Sir, ang kanyang pangalan lamang. Tulad ng sinabi ng kanyang ina nang pumasok siya sa silid na iyon. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Aling Nena, sa totoong pagdating. Hindi siya sumagot. Lumabas siya sa kalsada, kung saan ganap ng madilim at naglakad patungo sa kanyang kotse. Iniisip na ang pariralang iyon, napakaikli at napakasimple, ay mas mabigat kaysa sa anumang kontrata na kanyang pinirmahan sa kanyang buhay. Sa totoong pagdating, ilang beses na ba siyang naroon sa isang lugar nang hindi naroon? Ilang pag-usap na ba ang naganap nang hindi siya tunay na nakikinig? Ilang tao na ba ang malapit sa kanya, nagtatrabaho para sa kanya, sumusuporta sa kanya nang hindi niya alam, nang hindi siya nagtatanong, nang hindi niya naisip na sa likod ng bawat pangalan sa isang payroll ay may kwento na karapat-dapat makita. Pinaandar niya ang kotse at alam niya, nang may katiyakan na hindi kailangan ng salita, na ang nagsimula ng gabing iyon sa labas ng bintana ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lamang. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang magbago ang buhay ni Aling Nena Paredes sa paraan na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Hindi ito biglaan. Hindi ito dramatiko o sinematiko, ito ay dahan-dahan. Tulad ng pagbabago ng magay na magtatagal ng may diskretong katatagan ng kung ano ang maayos na binuo mula sa pundasyon at hindi kailangang gumawa ng ingay para patunayan na totoo ito. Ang unang nagbago ay si Lola Elena, si Dr. Dua Sama. Hector Santos ay dumating sa bahay isang Martes ng umaga na may itim na maleta. At ang paraan niya ng pagpasok sa mga ordinaryong espasyo nang hindi pinaparamdam sa mga tao na sila ay inoobserbahan. Siya ay isang lalaki na nasa 50s, payat, na may manipis na frame na salamin at isang permanenteng ekspresyon ng isang nakakita ng napakaraming, may wasang pagdurusa at nagpasya na ang tanging posibleng sagot ay patuloy na magtrabaho. Ilang taon na niyang ginagamot si Lola Elena sa Barangay Health Center na may mga limitasyon ng isang sistema na laging kulang sa kailangan at mas maraming pasyente kaysa sa kayang alagaan ng maayos. Ngunit kaninang umaga ay dumating siya na may ibang bagay. Dumating siya na may oras, na may kumpletong pag-aral na hindi kailanman nagawa ni Lola Elena, na may order para sa isang espesyalista sa St. Luke's Medical Center na sasaklaw sa lahat ng hindi kayang saklawin ng pampublikong sistema. Ginawa ito ni Ginong Andres nang hindi inanunsyo, nang hindi tinatawagan si Aling Nena para sabihin kung ano ang ginagawa niya o naghihintay ng pasasalamat. Ginawa niya ito dahil iyon ang nararapat gawin at dahil natutunan niya sa mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon sa labas ng bintana na ang maaksyon na ginagawa ng umasa ng pagkilala ay hindi pagkabukas palad, ito ay makatransaksyon na nakukubli. Si Nurini, Dr. Santos, si Lola Elena nang may lubusang pagiging detalyado na matagal nang hindi niya nararanasan. Inayos niya ang magamot nito. Ipinaliwanag ng may pasensya kung ano ang ginagawa ng bawat isa at kung bakit mahalaga na inumin ang maito sa tamang pagkakasunod-sunod. Kinausap niya ito tulad ng pagkausap sa isang matalinong tao na nararapat na maunawaan ang kanyang sariling sitwasyon, hindi tulad ng pagkausap sa isang matandang may sakit na kailangan lang sumunod sa mga indikasyon. Nang matapos, lumabas siya sa pasilyo kung saan naghihintay si Aling Nena kasama si Junjun at sinabi sa kanila ang isang bagay na hindi malilimutan ng sinuman sa kanila. Hindi na po makakabalik ang nanay niyo sa nawala niyang mobility.
Sabi niya nang may direktang katapatan na hindi iniwasan ng mga magagaling na doktor kahit masakit. Hindi na po iyan magbabago, ngunit sa tamang paggamot at sapat na pagsubaybay, ang sakit niya ay hindi na kailangang lumala ng mabilis. Maari nating bigyan siya ng tao na katatagan at ang mataong iyon sa pangangalaga na ibinibigay ninyo ay maaring maging magagandang taon. Tiningnan ni Junjun ang doktor at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ina. At sa tingin na iyon ay may isang bagay na kinilala ni Aling Nena dahil iyon din ang naramdaman niya nang ilapa ni Ginoong Andres ang sobre sa bedside table ni Lola Elena. Ito ay ang ginhawa ng pagkaalam na may iba pang bumubuhat sa bahagi ng bigat. Nang hapon na, nang umalis na si Dr. Santos at natutulog si Lola Elena nang may bagong kapayapaan na dulot ng pagkaalam na may isang may kakayahan na nagbabantay sa kanya. Umupo si Junjun sa tabi ng kanyang ina sa maliit na sala at tinanong siya ng isang bagay na ilang araw na niyang gustong itanong. Nanay, mabe po ba si Sir Andres? Nagtagal si Aling Nena bago sumago. Sa tingin ko ay natututo pa lang siyang maging mabait, sabi niya sa huli, at minsan ay mas mahalaga iyon kaysa sa pagiging mabait mula pagkapanganak. Pinroseso ito ni Junjun ng tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya sa paraan niya ng pagdirekta sa sentro ng nga bagay. At ang tatay ko, natututo rin po ba siya nang umalis siya? Dumating ang tanong ng walang babala at nang may buong bigat nito. Hinayaan ni Aling Nena na lumapa ito bago sumagot dahil ito ay isang tanong na nararapat sa tunay na sagot at hindi isang komportableng sagot. Ang tatay mo, dahan-dahan niyang sabi, ay isang lalaki na gustong maging mas mabuti kaysa sa kanyang kayang maging. Umalis siya nung 3 taong gulang ka pa. Dahil naliligaw siya sa mga bagay na hindi niya kayang hawakan ng mag-isa. Hindi dahil hindi ka niya mahal, kundi dahil minsan ay nalulunod ang mga tao at sa halip na humingi ng tulong ay nawawala. Iyan ang pinakamalungkot na pagkakamali na maaring gawin ng isang tao. Naalala mo po ba siya? Minsan ay naalala ko ang kung ano ang maaring nangyari. Tugon ni Aling Nena ng may katapatan, na naiba sa pagkaalala sa tao. Dahan-dahang tumango si Junjun at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na ganap na ikinagulat ni Aling Nena. Sumandal siya sa balikat nito nang may magilew. Nakabangam ka teenager na hindi pa lubos na marunong maglagay ng sarili sa kanilang magakatawan, ngunit minsan ay kailangan lang maging anak. Niyakap siya ni Aling Nena at wala nang sinabi pa dahil hindi na kailangan. Samantala, sa Imperial Manila Hotel, may iba pang mga bagay na nagbabago. Sinalubong ni Aling Tess si Ginong Andres sa kanyang maliit na opisina sa supervisory area ng may expression ng isang matagal nang naghihintay ng pag-usap at hindi alam kung ang maririnig ay mabuti o masama. Naging direkta si Ginong Andres. Si Aling Nena Paredes ay nananatili sa kanyang posisyon. Sabi niya na may adjustment sa sweldo na makikita sa susunod na kinsenas. At gusto kong malaman mo na ang iyong nakita at iniulat sa akin ay tama. Ginawa mo iyon ng maayos. Tiningnan siya ni Aling Tess. Maari po bang magtanong kung ano ang nangyari? Nangyari na ang manumero ay hindi laging nagsasabi ng buong kwento. Tugon ni Ginoong Andres. At masyado akong natagalan sa pagunawa niyan. Nagkaroon pa ginto. At ang susi ng bodega? Tanong ni Aling Tess. Dahil hindi ko pa rin po naintindihan iyan. Walang autorisasyon si Aling Nena na magkaroon na susi na iyon. Naisip iyon ni Ginoong Andres. Direkta niya itong kinausap kay Aling Nena 2 araw na ang nakakaraan sa isang maikli at direktang pag-usap. Ang susi, ipinaliwanag niya, ay iniwan sa kanya ang isang empleyado mula sa nakaraang shift na nagbitif 4 na buwan na ang nakakaraan. Si Mang Boy, naalala mo ba? Bahagyang kumunot ang nuni Aling Tess. Opo, umalis po siya nang walang paalam. Umalis siya nang hindi isinasauli ang duplicate na susing bodega at ibinigay lang niya iyon kay Aling Nena. Sinabihan siyang itago hanggang sa may mag-claim. Walang nak-claim at nang kailangan ni Aling Nena ang kanyang kailangan, naron ang susi. Pinroseso ito ni Aling Tess ng tahimik. Kaya, hindi po siya nagkaroon na tunay na autorisasyon. Sabi niya, hindi kailanman nagkaroon. Kumpirma ni Ginong Andres. Ngunit hindi rin niya ito aktibong hinanap. Ito ay isang kadena ng administratibong kapabayaan na nagtapos sa isang sitwasyon na walang sinuman sa kanilang dalawa ang sadyang gumawa. Simula ngayong linggo,
Magbabago ang protocol sa pagbalik ng susi at ang inventaryo ng bodega ay makakaroon ng daily recording system na ipatutupad natin sa lahat ng palapag. Tumango si Aling Tess at pagkatapos ay, nang may direktang katapatan na natutunan ni Ginoong Andres na pahalagahan sa kanya, may sinabi pa siya, "Sir Andres, hindi lang po si Aling Nena ang empleyada sa hotel na ito na nagpapasan ng mahihirap na bagay ng mag-isa. May iba pa po." Tiningnan siya ni Ginoong Andres. "Alam ko," sabi niya, "kaya gusto kong tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Isang welfare protocol para sa staff, hindi lang sa papel. Isang tunay na may follow-up, na may resources, na may makikinig bago pa man umabot ang mga sitwasyon sa punto na narating ni Aling Nena." Tiningnan siya ni Aling Tess sandali nang may ekspresyon na hindi lubos na nabasa ni Ginoong Andres. Pagkatapos ay sinabi niya, "Matagal na akong naghihintay na may magmungkahin niyan, kaya simulan natin ngayong linggo." Ilang araw pagkatapos, gumawa si Ginoong Andres ng isang bagay na hindi niya plinano, ngunit naramdaman niyang kinakailangan ng may kalinawan na hindi pinapayagan ang pagpapaliban. Pumunta siya para bisitahin ang kanyang ama. Si Don Ricardo ay nasa parehong hardin tulad ng dati, sa parehong upuan, na may parehong kape, ngunit may iba sa kanya, isang napakabata, halos hindi mahahalata na natukoy ni Ginoong Andres pagkatapos na ilang segundo. Naghihintay siya, hindi nang may pagkabalisa, kundi nang may tiyak na katahimikan ng mga matatandang lalaki na natutunan na ang ilang pag-uusap ay dumarating sa tamang oras at ang tanging magagawa ay maging naroon kapag dumating ang maito. Umupo si Ginoong Andres sa harap niya. "Idineposito ko na po ang diferensya ng liquidation pay ni Lola Elena Paredes," sabi niya, kasama ang nga interes na tumugma sa lahat ng taong ito. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. "Kumusta na siya?" "Stable po. May medical follow-up na po ngayon. Ayos na po ang paggamot." "Mabuti," sabi ni Don Ricardo. At sa isang salitang iyon ay may ginhawa na ilang taon nang walang mapuntahan. Nagkaroon nga habang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Hindi comfortable ang uring katahimikan na umiral sa pagitan ng mga taong nagsabi nga mahahalagang bagay at nagpoproseso pa rin ang bigat ng pagkakasabi nga ito. "May gusto po akong hingin sa inyo," sabi ni Ginoong Andres sa huli. Tiningnan siya ni Don Ricardo. "Gusto ko po kayong puntahan siya." Ang katahimikan na sumunod ay iba sa lahat ng naunang katahimikan. Mas mabigat, mas punong nga bagay na hindi lubos na masabi ngang sinuman sa kanila. "Hindi ko alam kung gusto niya akong makita," sabi ni Don Ricardo. "Hindi niyo po malalaman hanggat hindi kayo pumupunta," tugon ni Ginoong Andres. Tiningnan ng kanyang ama ang makapuno ng matagal at pagkatapos, nang may pagtitipid sa salita na nagpakilala sa kanya sa buong buhay, sinabi niya, "Bigyan mo ako nga ilang araw." Tumango si Ginoong Andres. Tumayo at bago umalis ay huminto sandali na nakahawak ang kamay sa likod ng upuan ng hindi lubos na lumilingon. "Papa, ang bag, ang binili ni Rosita sa inyo noong 11 taong gulang ka pa," sabi niya sa akin. Tiningnan siya ni Don Ricardo nang may ekspresyon na hindi pa nakikita ni Ginoong Andres. "Hindi iyon sa iyo," sabi ni Don Ricardo sa napakahinang boses. "Sa akin iyon, 11 taong gulang ako, nang mawalan akong ina. Nagtrabaho si Rosita nun sa bahay ng aking mga magulang. Binili niya akong bag ng masira ang akin dahil walang ibang nakapansin." Nanatili si Ginoong Andres na hindi gumagalaw. "Buong buhay ko ay alam ko ang ginawa ng babaeng iyon para sa akin," patuloy ni Don Ricardo. "At sa kabila nito ay ginawa ko pa rin ang desisyon na ginawa ko. Iyan ang pinakamahirap kong mapatawad sa aking sarili. Hindi ang paggawa nito ng walang alam, kundi ang paggawa nito ng alam na alam." Hindi sumagot si Ginoong Andres. Walang posibleng sagot para doon. Tanging ang hubad na katotohanan ng isang lalaki na humaharap sa pinakamahirap na salamin na umiiral, na iyon ay ang kanyang sariling mga kontradiksyon. Lumabas siya sa hardin kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw at naglakad patungo sa kanyang kotse. Iniisip na ang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya ay mas mahaba at mas masalimuot kaysa sa inakala. Niya nang magsimula ang lahat sa isang tawag mula kay Aling Tess isang Martes ng umaga. At iniisip din na ang pinakamahalagang kabanata ang kwentong iyon ay hindi pa naisusulat. Dumating si Don Ricardo Reyes. Sa bahay ni Lola Elena isang umaga na maulap ang langit at ang makalsada ng kapitbahayan ay may partikular na katahimikan ng mga araw na tila alam na may mahalagang mangyayari. Hindi siya nakpaalam, hindi tumawag,
basta na lang siya sumulpot. Tulad ng pagdating ng mga taong alam na kung masyado silang mag-iisip ay hindi sila pupunta. Binuksan ni Junjun ang pinto at kinilala siya nang hindi pa niya kailanman nakita. Mayroon siyang mukha ng ama ni Ginoong Andres. Seryoso at malapad, na may puting buho na hindi humihingi ng tawad. Sandali na natili ang teenager sa pinto, nagkakalkula. Gusto kong bisitahin si Lola Elena Paredes, sabi ni Don Ricardo, nang may permiso ninyo. Pinapasok siya ni Junjun nang walang sinasabi, ngunit nanatili siya. Nakaluklok si Lola Elena sa kama na may mga unan na nakaayos sa likod na parang alam niyang may bibisita. Nang pumasok si Don Ricardo sa pinto at nakita siya, walang pagkagulat, walang dramatismo, mayroon lamang ang tahimik na pakilala ang dalawang tao na nagpasan ang isang karaniwang kwento sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nasa parehong silid upang harapin ito. Ricardo, sabi niya. Rosita, tugon niya. At sa dalawang salitang iyon ay may 19 na taon, may isang bag, may isang hindi kumpletong liquidation, may pagkakasala at pasasalamat at nawalang panahon, at mga bagay na hindi nasabi nang dapat sabihin. Umupo si Don Ricardo sa upuan sa tabi ng kama nang hindi nagtatanggal ng kanyang suot, na parang isang hindi sigurado kung may karapatan siyang maging comfortable. Dumating ako para humingi ng tawad, sabi niya, nang walang paligoy-ligoy, nang walang inihandang talumpati. Alam kong walang paraan upang baliktarin ang aking ginawa, ngunit kailangan kong sabihin iyan na nakatingin sa iyong mga mata. Tiningnan siya ni Lola Elena ng matagal gamit ang kanyang mata na walang nawala sa kabilang lahat. Alam mo ba kung ano ang pinakabigat sa akin sa lahat ng taong ito, Ricardo? Hindi ang liquidation, hindi ang pera, kundi ang pakaalam na alam mo mismo ang ginawa ko para sa iyo nung bata ka pa at sa kabila nito ay pinili mo pa rin ang iyong pinili. Hindi inalis ni Don Ricardo ang kanyang tingin. Tinanggap niya iyon na parang isang nakakaalam na karapat-dapat siya at nagpasya ng minsan at para sa lahat na huminto sa pagtakas. Alam ko, sabi niya, at nabuhay ako sa ganyan, huminga ng malalim si Lola Elena. Pinatawat na kita nun pa, Ricardo. Hindi dahil sa iyo, pinatawat kita dahil ang galit ay mas bababa sa akin kaysa sa iyo, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na hindi sumakit. Nangangahulugan ito na pinili kong huwag hayaan ang iyong desisyon na tukuyin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mata sandali at nang buksan niya ang ito, may isang bagay sa mga ito na hindi pa nakikita ni Ginoong Andres sa kanyang ama at natahimik na inoobserbahan ni Junjun mula sa pinto na may atensyon ng mga kabataan na nagtatalaan lahat ng hindi napapansin ng mga matatanda. Ito ay isang lalaki na humaharap sa pinakatapat na refleksyon ng kanyang sarili, nang walang armor, nang walang bigat ng apelido, isang matandang lalaki lamang na nakatingin sa tunay, nakahihinatnan ng isang maling desisyon at tinatanggap na walang paraan upang bumalik, tanging upang sumulong. Gusto kong malaman mo, sabi ni Don Ricardo sa huli, na ang ginagawa ng aking anak ay hindi ideya ko. Dumating siya sa puntong ito ng mag-isa at iyan ang nagsasabi sa akin na sa isang lugar, sa gitnang lahat ng aking ginawang mali, may isang bagay na nanatiling tama. Tiningnan siya ni Lola Elena sandali at pagkatapos ay gumawa ang isang bagay na walang sinuman sa silid na iyon ang inaasahan. Ngumiti siya, hindi isang ngiting ang pagalang, isang tunay na ngiti. Nang may tiyak na lambing ang mga taong matagal nang nagdusa at natutunan na ang buhay, ay masyadong mahaba upang gugulin ang lahat sa sakit. Masyado kang matigas ang ulo para tuluyang mawala, Ricardo. Naglabas no engin si Don Ricardo na mas mabiga kaysa sa engin. At sa unang pagkakataon sa buong kwentong iyon, ang lalaking nagtayong ang isang imperyo gamit ang kanyang sariling makamay ay tila simpleng tao lamang. Tahimik na umalis si Junjun sa pinto. Ang ilang pag-usap ay pag-aari ng mga nakaranas nito. Ilang linggo pagkatapos, si Aling Nena ay nasa parehong pasilyo na, 22 palapag, nang lumabas si Ginoong Andres na may 2 kape sa kanyang makamay at ang ekspresyon na natutunan niyang kilalanin bilang ng isang may sasabihin ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Pinahinto niya ang cart, iniabot niya ang isa sa mga kape, tinanggap niya ito. Umupo sila sa mga hagdanan ng service staircase dahil tahimik ang 22 palapag sa oras na iyon at minsan ang pinakamahalagang pag-usap ay nagaganap sa mga hindi formal na lugar. Kinuha ni Ginoong Andres ang isang sobre mula sa loob ng bulsa ng kanyang suot at ibinigay sa kanya ng walang paunang salita. Dahan-dahang binuksan ni Aling Nena,
Binasa at nanatiling nakatingin sa papel sa loob ng ilang segundo nang may ekspresyon na hindi sinubukang basahin ni Ginoong Andres. Hinayaan niya itong kumuhang oras na kailangan niya. Ito ay isang panukala hindi ng kawanggawa, isang tunay na panukala na may kontrata, na may sweldo, na may konkretong responsibilidad. Si Aling Nena ay mamamahala sa bagong welfare protocol para sa staff ng Reyes Group, direktang makikipagtulungan kay Aling Tess at sa Departamento ng Human Resources. Ang kanyang matungkulin ay kinabibilangan ng pagtukoy ng mga sitwasyon ng kahinaan sa koponan, pagliha ng tunay na channel ngang pakikinig at pagtiyak na walang empleyado ang aabot sa punto na narating niya ng walang nakakaalam. Ito po ay totoong trabaho, sabi ni Aling Nena, hindi po ito pabor na nakakubli. Totoong trabaho, kumpirma ni Ginoong Andres, dahil ikaw lang ang tanging tao sa kumpanyang ito na eksaktong nakakaalam kung paano tingnan ang mundo mula sa kabilang panig. At ang kaalamang iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo na maari kong upahan. Maingat na itiniklop ni Aling Nena ang papel, inilagay ito sa loob ng sobre at tumingin sa walang laman na pasilyo nang may ekspresyon niya ng isang nagpoproseso ng isang malaking bagay nang hindi hinahayaan na bumaksak siya sa laki nito. Kailangan ko po munang maaral ng ilang bagay, sabi niya, para po magawa ito ng maayos. Naisip ko na iyan, tugon ni Ginoong Andres. Sasagutin iyan ng kumpanya. Ikaw ang pipili ng kurso, schedule, format. At si Junjun ay papasok sa scholarship program na inirurukturahan natin para sa mga anak ng empleyado. Kapag natapos niya ang high school ay may garantisadong access na siya. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang nga mata sa loob ng isang segundo. Hindi ito isang dramatikong kilos. Ipinikit niya ang kanyang nga mata na parang isang kailangan ng sandali upang pigilin ang isang bagay na masyadong malaki para makasya sa mukha ng hindi umaapaw. Nang buksan niya ang mga ito, mayroon siyang karaniwang pagpipigil, ngunit may kakaiba sa kanya, isang bagay na napansin ni Ginoong Andres, ngunit hindi niya pinangalanan dahil mas gumagana ang ilang bagay ng walang pangalan. Ito ang simula ng kapahingahan, hindi ng kaligayahan, dahil ang kaligayahan ay hindi dumarating ng sabay-sabay, kundi ng kapahingahan, ng pakiramdam na ang bigat ay naroon pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay may higit sa isang pares ng mga kamay na sumusuporta rito. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong niya. At hindi ito ang parehong tanong nun. Dati ay may kawalan ng tiwala, ngayon ay tapat. Nag-isip si Ginoong Andres bago sumagot at pinili ang pinakatapat na sagot na mayroon siya. Dahil ang isang babae na hindi ko nakita ay gumugol ng 19 na taon sa pag-aalaga ng aking bahay nang hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan, at nang sa wakas ay dilat ko ang aking mata, naunawaan ko na ang problema ay hindi kailanman siya, kundi ang laking aking blind spot. Tiningnan siya ni Aling Nena, at bakit? Patuloy niya. May sinabi ka na hindi ko maalis sa aking isip, sinabi mo na dumating ako ng totu, at gusto kong manatiling ang uri ng tao na dumarating ng totu. Hindi ko alam kung paano ito gawin ng perpekto. Ngunit alam kong ayaw ko nang bumalik sa dati kong pagkatao. Tahimik ang pasilyo sandali. Pagkatapos, gumawa si Aling Nena nga isang simpleng bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang talumpati. Tinaas niya ang kanyang tasang kape sa kanyang direksyon na parang isang toast, maliit, halos hindi mahahalata. Hinawakan ni Ginoong Andres ang kanyang tasa at nanatili silang ganun, nakaupo sa mga hagdanan ng isang service staircase. Uminom ng malamig na kape sa isang tahimik na pasilyo na parang 2 taon na dumaan sa parehong bagyo sa ganap na magkaibang landas at ngayon lang, sa wakas ay nasa parehong panig. Nang hapon ding iyon, umuwi si Aling Nena at nakita si Junjun na nakaupo sa mesa na may bukas na kwaderno at ang ekspresyon na konsentrasyon na kinilala niya bilang kanya kapag may gumagalaw sa loob niya. Ano ang sinusulat mo? Tanong niya. Isang liham. Sabi niya nang hindi inaangat ang kanyang mata. Para sa tatay ko, hindi para ipadala, para lang isulat. Sandali na natili si Aling Nena pagkatapos ay pumunta sa kusina. Naghanda ng 2 tsa, bumalik at umupo sa tabi niya. Wala siyang sinabi, hindi nagtanong ng nilalaman, naroon lang siya. At sapat na iyon, tulad ng halos palagi kay Junjun. Sapat na ang naroon lang. Natutulog si Lola Elena sa katabing silid ng may bagong kapayapaan na ibinalik sa kanya ng tamang paggamot. Sa bedside table, ang sobre na may resibo. Sa istante, ang 3 aklat na napakaraming nabasa. Sa bintana, ang halaman na laging dinidiligan.
At sa buong bahay ay may isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ang pakiramdam na tapos na ang pinakamasama. Hindi dahil biglang naging madali ang buhay, hindi dahil ganap na nabayaran ang mga utang ng kasaysayan, dahil may mga utang na hindi nababayaran ng pera o nga intention, tanging ng panahon at ng pagiging konsistente, kundi dahil ang makatotohanan na kailangang sabihin ay nasabi na. Ang matao na kailangang makita ng totoo ay sa wakas ay nakita ang isa't isa at ang makamay na matagal nang nagpasan ng mag-isa, sa wakas ay mayroong masusuyuan. Minsan iyan ang kailangan ng buhay. Hindi perpekto, hindi kadakilaan, tanging ang lakas ng loob na tawirin ang pinto ng isang tao. Harapin ng direkta ang nasa kabilang panik at magpasya na gawin ang nabagay ng naiba. Natutunan ito ni Ginoong Andres Reyes, isang gabi nang manatilis siya sa labas nege bintana na nakatingin sa loob nege isang bahay na hindi niya pagari. Natutunan ni Aling Nena Paredes na ang pahingi ng tulong ay hindi ang katapusan ng dignidad. Ito ang simula ng isang mas malaking dignidad. Alam na ni Lola Elena, laging alam niya, at si Junjun, sa kanyang 16 na taong gulang at isang liham na hindi kailanman ipapadala, ay natututo na pinakamahirap na aralin sa lahat na ang pagpasan sa nakaraan ay hindi obligasyon, ito ay isang pagpipilian. At sa isang sandali, kapag handa na ang isang tao, posible na itong iwanan ng maingat, huminga ng malalim at magpatuloy ng may malayang kamay, dahil ang malayang kamay ay hindi walang laman na kamay, ito ay mga kamay na handang bumuong isang bagong bagay.